Walang alinlangan na siya ang pinakamakapangyarihang species sa universo, na may kakayahang wasakin ng isang 10,000 metrong bundok sa isang suntok lamang. Ang Earth mismo ay hindi makatiis sa kanyang lakas, at ang kanyang bilis ay lumalampas sa bilis ng liwanag. Sa pagharap sa isang mabangis na pagsalakay ng daan-daang milyong nilalang na tulad ng insekto, maaari niyang lipulin silang lahat sa isang hininga. Noong sinaunang panahon, lumitaw ang isang grupo sa universo na tinatawag ang kanilang sarili na Golden Race. Lumikha sila ng mga kumpol ng bituin at nagising ang mga immature species. 3 species ang tumugon sa kanila, ang technologically advanced na Silver Race, ang insect-like Bronze Race, at ang individually powerful Hero Race. Habang naghahanda ang Golden Race na lisanin ang universo na ito, ipinanganak ang mahinang Iron Race na tao. Gayunpaman, ang kanilang planeta sa tahanan ay nasakop ng Bronze Race na kontrolado ng Silver Race. Sa isang kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, si Prinsesa Yunos ng Iron Race, na nagdadala ng kapalaran ng kaligtasan ng tao, ay naglakbay sa isang spaceship upang mahanap ang kanilang Hero Race warrior. Gayunpaman, ang prinsesa ay dumaranas ng androphobia, masama ang pakiramdam sa tuwing may lalaki na lalapit sa kanya sa loob ng 10 metro, kaya si Kapitan Ailos ng gwardya ay pinananatili sa labas ng kanyang kasambahay. Sa pagsunod sa mga direksyon ng prinsesa, nakita nila ang isang nabasag na planeta kung saan si Age, ang tanging tao na personal na nilinang ng Golden Race, ay lumaki ng mag-isa. Matapos umalis ang Golden Race, nakaligtas siya sa tanging buhay na octopus na natitira. Ang ganitong kalaking tentacle ay kayang pakainin siya ng kahit 1 linggo. Itinapon ni Age ang tentacle sa isang makinang pangproseso, na ginagawa itong mga nakakain na delicacy. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-alala kung ang pagkain ng mga tentacle ng pugita ng masyadong mabilis ay makakapigil sa kanilang pagtubo ulit. Gayunpaman, alam din ni Age ang pasasalamat at madalas na pinapakain ang octopus upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Sa sandaling iyon, biglang nakaramdam si Age ng kakaibang pagbabago sa kalangitan, ito ang sasakyang pangkalawakan ni Yunos na dumarating. Upang matiyak ang kaligtasan ng prinsesa, lahat ng miyembro ng pangkat ng depensa ay ipinakalat. Ang planeta ay natatakpan ng mga crater, at ang kapaligiran at sikat ng araw nito ay halos hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa kaligtasan. Paano mabubuhay ang sinuman sa gayong tiwangwang na planeta? Gayunpaman, naramdaman ng prinsesa ang ilang presensya at pinamunuan ang koponan. Ang lahat ng mga unit ay bumaba patungo sa ibabaw. Pinagmasdan ni Age ang spaceship sa itaas, alam nilang sila ang mga taong binanggit ng Golden Race. Ang kanyang paghihiwalay sa octopus ay nalalapit na. Pagkatapos, nakatanggap ang team ng signal mula sa ibaba, ito ay isang sasakyang pangkalawakan. Lumapag sila sa tabi nito, ngunit walang nakitang mga palatandaan ng buhay. Maingat silang sumulong. Ang tigang na lupa ay napuno ng mga sapling na nagmumungkahi ng tirahan. Pumasok sila sa sasakyang pangkalawakan, na tila nagpapatakbo, at ginamit ang kanilang mga superpower upang ayusin ang sistema. Sa sandaling iyon, naramdaman ng kambal na sina Tail at Miro na parang may tumatapik sa kanilang mga ulo, at nakita si Age na nakatitig sa kanila. Gulat na tumakbo ang lahat sa labas, kung saan biglang may lumapit na lalaki na walang damit. Instinctively, naglabas sila ng gravity ring para ihiwalay si Age, ngunit madali siyang lumabas, at maging ang signal ng scouting ay nagsimulang lumabo, na parang may nagpoprotekta sa kanya. Ang prinsesa ay hindi nakadama ng puot mula sa kanya at nagpa siya na makipag-ayos ng personal. Kinabayan sila ng Golden Race para mahanap ang taong nag-host ng Hero Race Soul dito. Umaasa silang masasabi sa kanila ni Age kung saan mahahanap ang individual na ito. Nagpakilala noon si Age, siya ang taong hinahanap nila. Noon lang, nakita ng punong barko ng Iron Race ang isang malaking bilang ng mga bagay na papalapit, ito ay ang kalaban, ang Bronze Race. Isang agarang abiso ang ipinadala sa prinsesa. Lumipat ang flagship sa combat mode, nagpaputok ng hindi mabilang na mga laser sa Bronze Race. Gayunpaman, ang kalamangan ng mga insekto ay nasa kanilang bilang. Ang pagkawala ng iilan ay hindi gaanong mahalaga sa kanila. Agad na pinaalala ng prinsesa ang kanyang mga kasamahan at inutusan si Age na sumakay din sa barko. Gayunpaman, si Age ay tumingin sa kanila na nagtataka, hindi naiintindihan ang pangangailangan ng madali ang pagkilos. Maya-maya lang, may naglanding na scout bug. Inatake at binasag ni Ailos ang bug, ngunit naipadala na ang signal nito. Isang napakalaking grupo ng mga bug ang bumaba sa kanilang lokasyon. Nawasak ang tahanan ni Age. Gusto niyang magmadali upang suriin, ngunit lumitaw ang isang higanteng bug. Kinikayat siya ng prinsesa na tumakas habang malapit nang bumagsak ang planeta. Ang Bronze Race ay napakarami sa bilang, imposibleng matapos, at ang ilan ay maaaring mag-teleport. Kung sila ay mabagal, ang airspace ay haharang. Dinurog ng surot ang spaceship kasama ang katawan nito.
Si Age ay nilamon ng usok ng pagsabog. Ang pangkat ng depensa ay nasa malaking kawalan din. Ang tanging pagpipilian ay upang ilikas ang prinsesa sa isang escape ship. Gayunpaman, tumanggi ang prinsesa na umalis. Naramdaman niya ang malakas na pagbabago-bago sa usok. Ang susunod na segundo, ang bug ay napunit sa pamamagitan ng isang suntok. Isang matangkad na figure ang sumuntok pasulong, at ang isang marahas na alon ng enerhiya ay agad na pinawi ang mga bug sa harap. Ito ang tunay na anyo ng hero race na may kakayahang madaling sirain ang isang planeta. Habang halos lamunin ng grupo ng insekto sa kalangitan ang punong barko, natukoy ng sistem ang isang napakalaking pag-akyat ng enerhiya sa ibaba. Ito ay si Age, mabilis na pumapasok sa kalawakan at bumasag sa kalasag ng enerhiya sa grupo ng insekto. Kinokontrol pa rin ng Reyna sa loob ang kuyog ng insekto. Biglang nahati ang dingding ng laman at tuluyang napunit. Nanginginig lang ang Reyna sa takot. Lahat ay nanunood habang ang buong pugad ay nahati mula sa gitna, na nagiging mga paputok sa cosmos. Ang mga insekto ay nagsimulang tumakas sa planeta. Napagtanto ng prinsesa na ang binatang ito, si Age, na siyang tahanan ng kaluluwa ng lahing bayani, ang tanging pag-asa ng sangkatauhan para makabalik sa kanilang inang planeta. Pagkalapag, bumalik si Age sa kanyang anyong tao. Gayunpaman, tinitigan niya ang nawasak na sasakyang pangkalawakan, pakiramdam na walang tirahan. Inaliw siya ng octopus mula sa likuran, at ang prinsesa at ang kanyang mga nasasakupan ay sama-samang nag-alay ng kanilang pakikiramay. Ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang misyon at inanyayahan si Age na umalis sa kanila, na tinutupad ang kontrata na itinakda ng Golden Race. Si Age ay naghihintay para sa araw na ito. Siya at ang octopus ay nag-aatubili na nagpaalam at bumalik sa punong barko kasama ang prinsesa. Isang welcome ceremony ang ginanap para sa kanya, ngunit si Age, walang damit, ay parang wala sa lugar. Sa pilitang itinulak siya sa podium ng isang kasambahay, at ang mga sundalo, na nagulat sa kanyang kasuotan, ay labis na natakot na guluhin ang isang miyembro ng hero race. Pagkatapos, sumugod si Age sa tabi ng prinsesa. Ang prinsesa, na may takot sa mga lalaki, ay hindi nagpakita ng masamang reaksyon sa kanya. Ang mga nanunood na humahanga sa kanya ay labis na naiinis. Ang kadalisayan ng pag-iisip ni Age, kabilang ang kanyang kakulangan sa mga konsepto ng kasarian, ay nangangahulugan na ang prinsesa ay hindi nakaramdam ng pagtataboy sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ng prinsesa na mayroong 12 kontrata sa pagitan nila ni Age, ngunit si Age ay walang konsepto ng mga numero. Bukod dito, siya ay nagugutom at tumakbo patungo sa amoy ng pagkain. Sinubukan agad siyang pigilan ni Aylas ngunit hindi lamang siya nabigo, ngunit nagdulot din ng kaguluhan sa pinangyarihan. Kumuha si Age ng pagkain at tumakbo palabas. Ang buong order ng kabalyero ay kumilos ngunit hindi siya mahanap. Si Age ay umaasa lamang sa kanyang pang-amoy upang mag-navigate. Napunta siya sa panloob na greenhouse kung saan parehong lumaki ang mga labanos at mga pakwan kaysa sa mga tao. Tuwang-tuwa, sumayaw si Age at tuluyang nakatulog. Nabuhay siyang mag-isa sa isang desyerto na planeta at hindi pa siya nakakita ng napakaraming berdeng halaman. Hindi makapaniwala ang mga katulong na siya ang tagapagligtas, ngunit nakita siya ng prinsesa ng walang pagkiling. Hindi ba tungkulin nilang turuan si Age? Habang siya ay natutulog, iniskan nila ang kanyang katawan. Walang mga palatandaan ng mga virus o parasite. Ang kanyang aktibidad sa utak ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong tao. Isang hindi maipaliwanag na bagay na ganap na pinagsama sa kanyang optic nerve ang natuklasan sa kanyang kanang mata, malamang na isang kapangyarihan ng hero race. Gayunpaman, ang mga pinuno ng tao ay nagdududa pa rin kay Age at hindi sigurado kung ang pagdadala sa kanya ay tama o mali. Noon lang, biglang nagising si Age mula sa kanyang pagtulog nang tumunog ang spaceship ng emergency alarm. Nakita nila ang isang espesyal na magnetic field at kinumpirma ang paglapit ng 5 grupo ng insekto. Iniutos ng komandante ang pag-activate ng defense mode, ngunit may nakitang malfunction sa Sector 5 kung saan mismo matatagpuan si Age. Ito pala ay napunit niya ang panloob na pader ng barko at nakipagsapalaran sa vacuum. Nakatitig si Age sa makakapal na kuyog ng mga insekto. Ang mga sandata ng tao ay naglunsad ng mga pag-atake, ngunit ang mga bilang ay labis na laban sa kanila, na iniwan ang kanilang mga kagamitan na mapapahamak. Ang tanging pagpipilian ay ang puwersahang masira ang blockade. Sa sandaling iyon, lumitaw ang imahe ng prinsesa sa tabi ni Age. Sinabi ni Age na ang kanyang ama ang nag-utos sa kanya na lumaban, na tumutukoy sa Golden Race. Biglang nagbuga ng asul na liwanag ang katawan ni Age, at muling nag-transform sa kanyang hero race form. Madali niyang nawasak ang kalasag ng mga insekto, at ang nagkalat na enerhiya ay nilipol ang kuyog. Anong klaseng kapangyarihan ito? Natigilan si Aylas. Ang boses ng prinsesa pagkatapos ay ipinadala, alam na ngayon ni Age ang kanyang misyon.
Ayon sa 12 kontrata, dapat niyang makita ang kontratista bilang master, maglingkod ng walang usurpation, tulungan ang Black Iron Race na mabawi ang Earth, talunin ang lahat ng iba pang nabubuhay na karera ng bayani, lupigin ang tinubo ang planeta ng Bronze Race at Silver Race, dinadala ang kapangyarihan ng Golden Race sa foresight at paggawa ng bituin sa sangkatauhan, at gawin ang sangkatauhan ng mga dominante ng sansinukob. Dapat niyang protektahan ang kontratista kahit na anong maging kapalit at hindi maaaring tumakas o mamatay bago tuparin ang mga gawaing ito. Kapag natapos na ang lahat, sa ilalim ng premise ng hindi paglabag sa nakaraang 11 clause, dapat matupad ng sangkatauhan ang mga kagustuhan ng kontratista. Ito ay isang hindi patas na kasunduan. Tila ang Black Iron Race ay tunay na kamag-anak ng Golden Race. Matapos pawiin ni Age ang hukbo ng insekto, ang mga pinuno ng tao ay natuwa nang malaman ng tungkol sa kontrata. Sa napakalakas na puwersa, maaari pa silang manalo sa isang labanan laban sa mga Diyos. Gayunpaman, hindi nila kailanman inaasahan na ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng pagbabantay ng Silver Race. Sila ang dating pinakamakapangyarihang lahi sa universo, ngunit ang pagkawala ng kontrol sa kanilang kapangyarihan ay humantong sa isang matagal na digmaang sibil, na nagdulot ng mga sakuna na casualty at malawakang pagkawasak sa buong cosmos. Maraming lahi ang nasa bingit ng pagkalipol. Sa kritikal na sandaling ito, ang Golden Race, na kilala bilang mga Diyos, ay namagitan upang wakasan ang digmaan. 5 miyembro lamang ng Hero Race ang nakaligtas, ngunit pinili pa rin ng Golden Race na parusahan sila sa pamamagitan ng pagpapatira sa kanila sa mga mahihinang karera. Ang mga naghohas ng mga kaluluwa ng lahing bayani ay tinawag na Nodos, mga nilalang na may hawak ng kapalaran ng sansinukob. Ang pinakamakapangyarihang miyembro ng Hero Race ay naninirahan sa loob ng isang batang lalaki mula sa pinakamahina na Black Iron Race, na pinangalan ng Age. Ang kanyang misyon ay tulungan ang Black Iron Race na mabawi ang Earth. Gayunpaman, kamakailang natuklasan ng mga tao, si Age ay kulang sa karaniwang kaalaman. Kailangang simulan ng prinsesa ang pagtuturo sa kanya mula sa simula sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isang siglo na ang nakalilipas, ang lahing Bronze, sa ilalim ng lahing Silver, ay sumalakay sa Earth, ang kanilang tinubuang bayan, at determinado silang bumalik kahit anong mangyari. Si Age na lamang ang kanilang pag-asa. Ipinaalam ng Golden Race ng kanyang misyon 100 taon na ang nakalilipas, nakatuon siya sa pagtupad nito. Gayunpaman, siya ay mausi sa tulad ng isang bagong panganak, na sabik na tuklasin ang loob ng sasakyang pangkalawakan. Pinatnubayan siya ng prinsesa ng kambal. Samantala, inactivate ng spaceship ang hyperspace jump system nito. Sa 5 minutong natitira, maaabot nila ang convergence coordinate ng Path of Stars. Inutusan ng kapitan ang pag-activate ng spacetime slicer, na nag-iwan ng nakamamanghang trail ng liwanag sa cosmos. Nasa kalahati na sila sa kanilang destinasyon, na may mga potensyal na panganib sa anumang sandali. Ang lahat ng mga sundalo ay inutusan na manatiling handa sa labanan. Dahil sa napakaraming novelties, gustong maranasan ni Age ang lahat. Binuksan niya ang isang berdeng lata ng pintura at nagsimulang maglaro ng mausisa, pati na rin ang pagpinta nito sa mukha ni Miro. Akala ni Tail ay nakatakas siya sa gulo, ngunit sa sumunod na segundo, kamukha niya ang kanyang kapatid. Ang tatlo pagkatapos ay nakikibahagi sa isang mabangis na labanan sa pintura, na kumikilos tulad ng mga hindi kilalang kabayo. Sa pag-aalala na si Age ay maaaring mawala ng kontrol, ang mga sundalo ay agad na nagpatunog ng alarma at sinelyuhan ang kargamento. Labis ang pagkadismaya ni An-Asha sa sitwasyon. Inaasahan nila na maliwanagan ng magkapatid na babae si Age, hindi sasama sa kanya sa kalokohan. Dinala ang tatlo sa banyo para hugasan ang pintura. Dahil si Age ay walang konsepto ng kasarian, sinundan niya sila, at muli silang naglaro sa nakakulong na espasyo. Nagulo na ang pamumuno ng tao. Kinatatakutan ng karamihan ang kapangyarihan ni Age at iniisip siya bilang isang barbarian. Kahit simpleng kalokohan ay nakatakot sa kanila. Ang pasanin ng pagtuturo kay Age ay nahulog sa katulong na si An-Asha. Nagpasya siyang baguhin ang hitsura ni Age, umaasa na ang isang maayos na hitsura ay maaaring makahikayat ng kamalayan sa sarili. Ang unang hakbang ay ang paggupit ng kanyang buhok, na inihalin tulad ng prinsesa sa mga tentacles ng octopus na may kakayahang tumubo muli. Sumang-ayon si Age sa isang bagong hairstyle. Sumunod, sinubukan ni An-Asha na suotin siya ng bagong uniforme, ngunit mas interesado siya sa pagpipinta. Binigyan siya ng prinsesa ng pader na pagpipintahan. Gayunpaman, ang kaaya-ayang panahong ito ay panandalian. Natuklasan ng Silver Race ang ruta ng kanilang spaceship. Biglang naramdaman ng prinsesa ang matinding intensyon na pumatay. May lumapit sa kanila. Nagpasya ang kapitan na gumamit ng mga taktikang umiiwas, na binago ang kanilang patutunguhan sa hindi kilalang lokasyon. Sa panahon ng pag-recharge ng enerhiya, ang mga kalasag at armas ng spaceship ay magiging limitado.
Bagamat napakahina ng kanilang mga depensa, mas mahirap silang matukoy. Pumayag ang prinsesa sa planong ito. Gayunpaman, natukoy na ng Silver Race ang kanilang lokasyon. Biglang, isang napakalaking kaguluhan ang lumitaw sa loob ng Path of Stars, at nakita ng system ang presensya ng kuyog ng Bronze Race. Alam niyang kailangan niyang mag-strike ulit, lumabas si Age sa spaceship at sumugod patungo sa kuyog sa harap. Mabilis niyang sinira ang isang kuyog ng madali. Hindi kayang panoorin lamang ng kapitan si Age na lumaban na mag-isa. Inactivate niya ang mga sandata ng spaceship upang mabawasan ang bilang ng mga kuyog hanggat maaari. Ang mga sundalo, na nagpapatakbo ng kanilang mga mech, ay naglunsad ng isang buong pag-atake, ngunit ang kanilang kahusayan ay medyo mabagal. Si Age, sa kabilang banda, ay maaaring makasira ng isang kuyog sa isang suntok lamang sa bawat oras. Gayunpaman, pinlano ng Silver Race ang enkwentro na ito upang subukan ang lakas ni Age. Ngunit bago pa makakilos si Age, nakialam si Ilos sa kanilang laban. Kahit na may mga pinaka-advance na armas, hindi niya mapasok ang mga kalasag ng Silver Race at agad na natalo ng kanilang tatlong energy chain. Nang malapit na siyang patayin, hinawakan ni Age ang mga kadena, sinira ang mga ito, at pagkatapos ay sinuntok ang miyembro ng Silver Race. Sa wakas ay natanto ni Ilos ang malaking pagkakaiba sa kanilang kapangyarihan. Matapos itaboy ang kalaban, bumalik si Age sa cabin. Lahat ay tuwang-tuwa na tumitig sa kanya, sa wakas ay tinanggap siya bilang kanilang tagapagligtas. Ito talaga ang kanilang bayani. Ang sasakyang pangkalawakan pagkatapos ay muling nagsimula at nagpatuloy pasulong, na ang lahat ay nakakaramdam ng pag-asa tungkol sa hinaharap. Sa wakas ay nakamit na nila ang isang makabuluhang tagumpay sa kanilang pakikipaglaban sa kalaban. Sa isang malayong oras at espasyo, isang grupo na tinatawag ang kanilang sarili na Gold Race ay lumitaw sa universo. Lumikha sila ng mga kumpol ng bituin at ginising ang iba pang mga immature na lahi. Gayunpaman, pagkatapos umalis ang Gold Race sa universo na ito, idineklara ng Silver Race ang kanilang mga sarili bilang kanilang mga kahalili at pinamunuan ang iba pang mga lahi gamit ang mataas na advanced na teknolohiya. Itinuring nila ang Iron Race bilang mga kaaway at hinahangad na ganap na lipulin ang mga tao. Nalaman ito ng buong sansinukob. Nahirapan ang Iron Race na malayang gumalaw, ngunit sa kabutihang palad, maraming mga planeta ang nanatiling neutral, na nagbibigay ng mga supply para sa pagbabayad. Gayunpaman, sa ilalim ng pamumuno ng Silver Race, kung nakatuklas sila ng Nodos, papaalaman pa rin nila ang Silver Race. Sa makatuwid, napakahalaga na panatilihing kalmado si Age sa mga stopover, na siyang pinakamahirap na gawain. Masyadong nasasabik si Age sa tuwing makakatagpo siya ng bago. Ang tanging solusyon ay tanungin ang prinsesa upang matiyak na siya ay mahusay na pinangangasiwaan. Dinala ng magkambal na babae si Age sa kwarto ng prinsesa. Sa una, may mga alalahanin na maaaring bigyan ng mga kapatid na babae ang mga kakaibang bagay kay Age, ngunit tila nagkasundo sila. Gayunpaman, malapit nang dumating ang spaceship sa planetang Tantalus para sa mga supply. Inaasahan niyang mananatiling tahimik si Age sa loob ng barko, ngunit hindi maintindihan ni Age kung bakit ito kinakailangan. Paliwanag ng kasambahay, ito ay para maiwasang maalarma ang mga residente. Si Age, na nagtataglay ng kaluluwa ng isang magiting na tribo, ay maraming beses nang nailigtas ang Iron Race at hindi sila kinatatakutan, ngunit ang iba na hindi nakakaalam nito ay maaaring matakot. Sa makatuwid, ang isang maingat na diskarte ay ang pinakamahusay na plano. Tila nag-isip si Age pagkatapos marinig ito. Nang matanggap ng Tantalus ang kahilingan sa pagdock ng lahing tao, natarante sila. Ang pagsira sa isang spaceship ay madali para sa Silver Race, ngunit ang mga tao ay dumating nang hindi nasaktan. Gayunpaman, inaprubahan ng mga opisyal ang kanilang kahilingan. Nang dumaong ang sasakyang pangkalawakan ng Iron Race, nagkaroon sila ng problema, gustong suriin ng mga awtoridad ang barko. Ang pagsang-ayon dito ay magpapahirap sa pagtatago kay Age. Pagkatapos ay gumawa ang prinsesa ng isang plano upang itago si Age sa Tantalus, hanggat hindi siya nagdudulot ng anumang kaguluhan, at samahan siya ni Ilos. Tuwang-tuwa si Age nang malaman niyang maaari siyang lumabas, at ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Ilos habang nagpapalit ng uniforme ng mga sundalo. Gayunpaman, hindi interesado si Ilos na makipag-ugnayan sa kanya. Sa sandaling mag-teleport sila palayo, dumating ang mga surveillance robot ng Tantalus. Samantala, sa malayong Earth, ang iba pang 4 na bayani ng Nodos ng Silver Race ay nagtipon. Naghahanda silang subukan ang ika-5 miyembro, si Age. Alam nilang si Age ay kabilang sa Iron Race at kalaban nila. Kung hindi nila siya mahikayat na sumama sa kanila, pipilitin nila siyang magpasakop sa pamamagitan ng karahasan. Kung mabigo iyon, hindi nila nakita na kailangan pa siyang buhayin. Si Karkinos ay naatasan na lumapit kay Age. Inutusan na ng Silver Race ang Tantalus na walang kondisyon na pigilan ang sasakyang pangkalawakan ng Iron Race.
Bagamat gustong tumanggi ang mga opisyal ng Tantalus dahil lagi nilang pinananatili ang neutralidad, hindi sila tinuring ng Silver Race bilang pantay. Dumating si Carr sa Tantalus. Naramdaman ng prinsesa ang kanyang presensya at ipinaalam sa kapitan. Ang pagkakakilanlan ng bagong dating ay hindi malinaw, ngunit nakaramdam siya ng kaba. Mas maraming makina ang pumuno sa spaceship habang ang Tantalus ang nagkontrol, malamang sa ilalim ng mga utos ng Silver Race. Isinasaalang-alang ng prinsesa na tawagan si Age pabalik para sa isang malakas na breakout, ngunit gusto niyang makipag-ayos muna, isinasaalang-alang ang Tantalus na maaaring mapilitan. Walang kamalayan sa mga pag-unlad na ito, si Age ay gumagala kasama si Iolaus. Tinanong niya si Iolaus kung natatakot siya sa kanya, binanggit na sinabi ng lahat na mas mabuti kung wala siya sa barko. Nagustuhan sila ni Age, ngunit bago pa niya matapos ang pagsasalita, nakatanggap si Iolaus ng distress signal. Naramdaman ni Age ang lokasyon ni Carr. Natapos na ang pag-uusap ng prinsesa at ng opisyal. Naiintindihan niya ang problema ng Tantalus ngunit determinado siyang huwag isuko ang barko. Ibabalik nila ang kanilang pag-asa, kahit na nangangahulugan ito ng kamatayan. Parang may naintindihan ang opisyal. Sa kabila ng mapilit na utos ng Silver Race, ang pagharap sa mga bayani ay magiging walang saysay. Nagpasya siyang hayaang umalis ang Iron Race, at ang nagbabantang pag-uusap na ito ay nagbigay ng dahilan upang magpaliwanag sa Silver Race mamaya. Samantala, opisyal na nakilala ni Age si Carr. Inanyayahan siya ni Carr na bumalik ng magkasama, na pinagtatalunan na bilang nodos, hindi sila dapat mag-away sa isa't isa. Gayunpaman, sinabi ng Gold Race kay Age na dapat niyang talunin ang apat na individual. Si Carr ay tila nagmumuni-muni, ngunit si Age ang nagpasimula ng pag-atake. Ipinagtanggol ni Carr ang sarili, patuloy na iniiwasan ang mga pag-atake ni Age at inilalayo pa nga ang sarili sa kanya. Pinanood ng prinsesa ang kanilang labanan mula sa malayo. Noon lang, naramdaman ng Silver Race ang kanilang presensya. Pinalibutan ng 5 insect tombs ang Tantalus, na ginawa silang itinapon ng mga kasangkapan ng Silver Race dahil lang sa hindi nila iningatan ang spaceship ng tao. Sa halip na tanggapin ang pagkawasak kasama ang kanilang mga nasasakupan, lumaban ang Tantalus. Ang escort fleet ay lumipat sa itaas ng mga depensa ng spaceport, naghahanda upang harapin ang malaking hukbo ng insekto. Gayunpaman, ang pangunahing presyon ay mula pa rin sa mga tao, na ang mga missile ay handa na. Sa utos ng kapitan, inilunsad nila ang lahat ng missile. Gayunpaman, bilang mga subordinate ng Silver Race, ang mga depensa ng Bronze Race ay masyadong malakas para sa conventional heavy firepower. Ang mga pag-atake ay hindi lamang nabigo na tumagos sa kanilang mga proteksyon na kalasag ngunit naaninag din pabalik. Sa kalaunan, ang mga istruktura ng Tantalus ay nasira ng husto. Inutusan ng kapitan ang mga sundalo na maghanda para sa hand-to-hand na labanan, at ang mga maliliit na bangkang pang-atake ay handang ilunsad sa isang desperadong huling pagsisikap. Bumalik din si Iolaus sa loob ng spaceship. Bilang isang team leader, hindi niya mapalampas ang anumang laban. Gayunpaman, ang prinsesa ay naguguluhan. Bakit sobrang nahuhumaling si Age sa pakikipaglaban? Walang humpay niyang hinabol si Carr nang hindi nagbabago sa anyo ng kanyang bayaning tribo. Tila mas malakas si Carr, ngunit wala siyang balak na lumaban. Gayunpaman, si Age ay nakatuon lamang sa pagtalo sa kanya. Umikot si Carr, dahilan para mahulog si Age sa yelo. Kasabay nito, naglabas ng purple gas si Carr. Si Age ay lumundag sa hangin, ngunit ang gas ay naging isang lasong dragon na nakapinsala sa kanya. Nagulat ang iba pang 3 bayani sa Earth. Ang pag-atake na ito ay maaaring makatunaw ng mga planeta, ngunit ito ay bahagyang nakagasgas lang kay Age. Patuloy na inanyayahan ni Carr si Age na malinaw na hindi pumayag. Sa makatuwid, nagpasya si Carr na mag-transform doon. Nang makita ito, nag-transform din si Age sa kanyang bayani na anyo. Upang maiwasang masira ang planeta, sinubukan ni Age na lumipad sa kalawakan, ngunit agad na lumitaw si Carr sa tabi niya at hinampas siya sa lupa. Pagkatapos ay lumusab pababa si Carr patungo kay Age, na naglabas ng gas, na nag-corrode din sa mga bundok. Si Age, nakaramdam ng matinding sakit, ay sinuntok si Carr palayo. Ang labanan sa pagitan ng mga bayani na tribo ay maaaring masira ang kalawakan. Natakot ang pinuno ng Tantalus. Hindi naunawaan ng iba pang 3 bayani ang ginagawa ni Carr. Si Age ay kanilang kaaway. Maaari lamang nilang ilibing siya kasama ng planeta. Samantala, ang hukbo ng insekto ay papalapit sa sasakyang pangkalawakan. Ang sasakyang pangkalawakan ng Tantalus ay isa-isang nawasak, at ang kanilang mga sandata ay tinutunaw ng mga insekto. Ang kanilang mga kasama ay dahado, maraming sundalo ang malubhang nasugatan. Noon lang, biglang lumitaw ang isang insect tomb sa harap ng spaceship, malapit na itong lamunin. Si Age, na napagtanto ang kanilang suliranin, ay iniwan si Carr at sumugod sa kalawakan.
Sa kabila ng kanyang maliit na sukat kumpara sa Insectum, nawasak niya ito kaagad gamit ang kanyang katawan. Sumunod si Carr, at sa sumunod na segundo, marahas silang nagbanggaan, na lumikha ng malakas na shockwave. Si Age ay nagpakawala ng isang malaking pag-atake, na nag-transform sa mga kalapit na insekto sa enerhiya, na hinihigop sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nagpaputok siya ng isang putok ng enerhiya mula sa kanyang bibig, na nilinis ang isang malaking landas para sa hukbo. Ang pagsamantala sa sandaling ito ay maaaring magpapahintulot sa mga tao na lumikas ng ligtas. Sa sandaling iyon, napagtanto rin ng Tantalus na kahit ano pa ang kalaban, may karapatan silang ipagtanggol ang sarili. Nabubuhay sa ilalim ng pamumuno ng lahing Silver, hindi nila matiyak ang kaunlaran ng kanilang lahi. Mas mainam na samantalahin ang pagkakataong ito upang tulungan ang Black Iron Race sa pamamagitan ng hindi lamang pag-withdraw ng lahat ng deployment kundi pati na rin ang aktibong pag-clear ng landas para sa kanila. Sa sandaling iyon, nagpakawala rin si Carr ng isang malakas na pag-atake, nagmamadaling yakapin si Age at binalot silang dalawa ng poison gas, na nagbabalak na sakalin si Age. Kasunod ng utos ng Silver Tribe, dalawang barkong pandigma ng Bronze Tribe ang sumalakay sa larangan ng digmaan, na inihayag ang kanilang tunay na lakas. Dalawang laser ang tumama sa Black Iron Tribe, dahilan upang maging abo ang mga sandata ng Tantalus at winawasak ang katawan ng barko ng tao. Ang sistema ay nagrehistro ng napakalaking pinsala, na may kakayahan sa pagpapatakbo na bumaba ng 70%. Ang kapitan ay nag-utos ng mga umiiwas na maniobra. Si Age, na naramdaman ang krisis ng tao, ay inilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan at, kasama si Carr, ay sumusugod sa Tribong Bronze. Pagkatapos ay ibinato niya si Carr sa isa nilang barkong pandigma. Samantala, ang rear thrusters ng barko ng tao ay nagpaputok, bahagyang ikaniling ang barko pataas, ngunit huli na. Ang iba pang barkong pandigma ng kalaban ay natapos ng mag-charge. Sa isang kritikal na sandali, hinaranggan ni Age ang landas ng pag-atake. Matapos harapin ang barkong pandigma, hindi pa rin nasisiyahan si Age. Siya ay sumuntok patungo sa kinaroroonan ng Silver Tribe, na sa kabutihang palad ay nakaiwas sa oras upang maiwasan ang suntok. Ngayon, ang tanging kalaban na natitira ay si Carr, ngunit inutusan ni UT mula sa Earth si Carr na umatras. Pagkatapos ng labanan, nagbago si Age sa kanyang anyo ng tao. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang kapitan. Ang kaaway ay walang intensyon na lumaban hanggang sa kamatayan sa pagkakataong ito. Parang sinusubok lang nila ang lakas nila. Gayunpaman, ang labanan sa pagitan ng mga bayaning tribo ay higit na lumampas sa kanilang imahinasyon, at wala silang pagkakataong lumahok. Si Age ay nanguna sa mga tao na itaboy ang Silver Tribe, ngunit ang kanilang sasakyang pangkalawakan ay napinsala din ng husto. Napagpasyahan nilang manatili sandali upang muling magsama-sama. Ang Tantalus, bilang isang larangan ng digmaan para sa mga bayaning tribo, ay naiwan sa gulo. Buti na lang at hindi sila sinisi ng Silver Tribe. Ang labanan ay naging balita sa buong kalawakan, at ang mga tao ay nakikita na ngayon bilang pag-asa ng universo, lalo na ng mga pinagbantaan ng Silver Tribe. Gayunpaman, si Age, na nagbigay sa kanila ng lakas ng loob, ay ganap na nakatuon sa kanyang graffiti. Pagkatapos ng 5 oras, ang appearance ng isang Princess Projection ay natapos ang kanyang sesyon ng pagpipinta dahil ang spaceship ay naayos na. Oras na para umalis. Samantala, sa Earth, si Carr ay pinagalitan ni UT. Ipinaliwanag ni Carr na ayaw niyang masira ang planeta sa kanilang mga salungatan. Itinuring ni UT na ang Tantalus ay isang mababang lahi at walang pakialam. Ngunit ang planetang iyon ay isang mahalagang hub para sa Silver Tribe, at walang makakagawa ng mga star cluster tulad ng Gold Tribe. Sa makatuwid, nagpasya ang Silver Tribe na huwag panagutin ang Tantalus. Gayunpaman, sa susunod, si Meritak, na kumakatawan sa liwanag, ay pupunta. Hindi nasisiyahan si Carr dito dahil gusto niyang tapusin ang misyon. Gayunpaman, nagpasya si UT na dapat silang magtulungan, kasama si Meritak na inatas ang sirain ang sasakyang pangkalawakan, at si Carr sa pagtapos kay Age. Sa sandaling ito, nahaharap ang mga tao sa isang dilema. Lahat ng mga planetary hub na maaari nilang kontakin ay tumanggi sa kanilang pagpasok, sa takot sa Silver Tribe. Ngayon, maaari lamang silang gumala sa kalawakan. Naisip ng kapitan na dapat nilang ihayag ang pagkakaroon ng nodos upang pilitin ang iba na tumulong. Tinanggihan ng prinsesa ang planong ito, na nangangatuwiran na hindi nila dapat pilitin ang iba pang mahahalagang kumpol ng bituin na magsakripisyo para lamang sa kanilang sarili. Maaari silang umalis sa Star Path, na nagtitiwala sa gabay ng mga kumpol ng bituin upang makahanap ng bagong direksyon. Nag-aalala ang kambal na mawala sa kalawakan, ngunit hinimok sila ni Age na magtiwala sa prinsesa. Si Aylas talaga ang pinakamasunurin sa prinsesa, ngunit desisyon niya yon, at kailangan niya ng pahintulot ng lahat ng nasa barko. Para sa kalayaan at kaligtasan ng sangkatauhan, walang dahilan upang sumalungat.
Ang lahat ay nasiglahan, at si Age ay naging mahusay na isinama sa grupo. Ang Silver Tribe ay kumukuha pa rin ng mga senyales ng tao, na pinipigilan ang mga ito sa paglalayo kay Age. Naramdaman ng prinsesa ang kanilang puot, inilagay ng prinsesa ang buong barko sa kahandaang labanan sa emergency. Ang bug nest ay isang hyperspace jump lamang ang layo mula sa spaceship, at mayroong 30 sa kanila. Maliwanag, alam ng Bronze Tribe na sila ay nakahiwalay at nagplanong hulihin silang lahat ng sabay-sabay. Ang masaklap pa, isang asteroid belt ang nasa unahan, na kilala bilang sementeryo ng universo. Kasunod ng utos ng kapitan, dumiretso ang barko sa asteroid belt. Ang plano ng labanan ay upang maiwasan ang pakikipaglaban hanggat maaari, guluhin ang paningin ng kaaway, at samantalahin ang pagkakataong makatakas. Nakatuon ang lahat sa kung paano mabubuhay at makauwi. Biglang hindi mahanap ng magkapatid si Age. Lumabas na pala si Age sa labas ng spaceship. Ang bilang ng mga kaaway sa pagkakataong ito ay lampas sa imahinasyon, tunay na sandali para sa isang desperadong labanan. Sa kabutihang palad, ang individual na lakas ng labanan ng mga bug ay mahina. Gamit ang mga lumulutang na meteorites, maaari pa ring alisin ng mga sundalo ang mga ito. Gayunpaman, ang tunay na hamon ay ang tribo ng bayani pa rin. Naramdaman ni Age na darating si Car, at sa pagkakataong ito ay may isa pa. Nang marinig ito, tumahimik ang prinsesa. Ang kanyang desisyon ang humantong sa lahat sa krisis na ito. Ngunit tiniyak ni Age sa kanya na tama ang kanyang desisyon, gaya ng sinabi ng Golden Tribe. Kailangan lang niyang team na sundin ang utos ng prinsesa. Kinuha niya ang gawain ng pag-alis ng landas, habang ang prinsesa ay kailangan lamang na manatiling nakatuon sa direksyon pasulong. Nawala ang figure ni Age sa bug nest. Ang kanyang malakas na puwersa ay nagpapahintulot sa kanya na huwag pansinin ang mga pag-atake ng mga insekto, at sa isang suntok lamang, nawasak niya ang buong protection na membrane ng bug nest. Nakita ng spaceship na nadurog ang mga puwersa ng kaaway sa planong ruta. Ngayon ang perpektong oras para umatras. Ang larangan ng digmaan ay naiwan kay Age. Maging ito ay mga asteroid o bug nests, sinira niya ang bawat isa sa pamamagitan ng isang suntok. Gayunpaman, sa susunod na sandali, hinarang ni Car ang kanyang dinadaanan. Ito ang kanyang huling imbitasyon kay Age, ngunit tumugon si Age gamit ang kanyang kamao. Nagbanggaan ang dalawa sa sementeryo ng universo. Binalaan ng kapitan ang kanyang mga tauhan na huwag pumasok sa kanilang battle zone. Ang kanilang bilis ay lumampas sa liwanag. Kinokontrol ni Age ang kanyang mga paa upang mag-stretch at kumuha ng mga asteroid upang hampasin si Car. Naglabas si Car ng corrosive gas na bumagsak sa mga asteroid at bumalot kay Age sa isang kumakalat na nakakalason na ulap. Sa loob, nakakuha ng lakas si Car. Nahirapan si Age na makita ang mga galaw ni Car, kaya pinalabas niya ang gas kasama si Car para akitin ang kalaban. Samantala, si Meritak ay nagtatago sa malapit. Habang nag-aalangan siyang makialam, biglang sumulpot si Yuti, inutusan siyang sirain ang spaceship ng tao. Nag-aatubili si Meritak sa puso. Bagamat nasira niya ang maraming species, ito ay isang likas na hilig pagkatapos ng pagbabago. Ang tunay niyang hangarin ay kapayapaan. Sa kabilang banda, natagpuan ni Lecter ng bayaning tribo ang Chrome. Nais niyang maunawaan ang mga hadlang ng kanilang kontrata. Nakita rin ba ng Golden Tribe ang labanang ito? Kinakailangan ba ang kanilang mga tao na kumilos bilang mga hostage sa kontrata? Ano ang layunin ng naturang kaayusan? Ang Bronze Tribe ay palaging magastos. Ang hindi mabilang na mga pulutong ng mga bug ay unang umatake, at lahat ng mga sundalo ay tumugon. Sa kabila nito, malapit nang masira ng kaaway ang mga panlaban sa likuran. Ang tanging solusyon ay iwanan ang pangalawang linya ng depensa at ituon ang lahat ng puwersa sa unang linya. Sa kabutihang palad, sa mga high-tech na mech, maaari nilang hawakan ang mga mas mababang antas ng mga bug. Gayunpaman, ang napakaraming mga bug ay nakaka-overwhelm, at nagsimula pa silang gumamit ng mga pag-atake ng pagpapakamatay. Si Ilas ay nasabit ng mga bug, ngunit sa kabutihang palad mayroon siyang kakayahang mag-teleport at mabaril ang mga bug at patayin. Kung hindi nila kakayanin ang gayong mga kaaway, ito ay magiging isang kapahamakan kay Age, na humahawak kay Car sa bay. Ang laban nila ay sobrang nakakawasak. Si Car, na bihasa sa paggamit ng lason, ay umaatake mula sa malayo, na mahirap para kay Age, na mahusay sa malapit na labanan. Sa tuwing sinusubukan niyang isara ang distansya, siya ay itinutulak pabalik ng matinding lason na gas, na humahantong sa isang pagkapatas kung ano ang gusto ni Yuti. Habang pinananatiling abala ni Car si Age, patuloy na pinupukaw ni Yuti si Meritak. Upang mabilis na matapos ang labanan, hinimok niya si Meritak na sumali sa laban at sirain ang sasakyang pangkalawakan ng Black Iron Tribe. Kahit nalikas na mabuti, si Meritak ay gumagawa ng masasamang gawain, na ginagawa siyang isang trahedya na figure.
Nang maramdaman ang problema, inutusan ng prinsesa na bumagal kaagad ang spaceship, at bumalik ang lahat ng Vanguard unit. Nararamdaman ni Age ang kapangyarihan ni Meritak at sinubukang umalis ngunit hinaranggan siya ni Carr. Biglang, isang napakalaking paggulong ng enerhiya ang nangyari sa itaas ng larangan ng digmaan, isang alon na dulot ng pagbabagong anyo ni Meritak. Siya ay kumakatawan sa liwanag at maaaring tumagos sa anumang matigas na bagay. Kung ang mga tao ay direktang tinatamaan ng welga na ito, imposibleng mabuhay. Inutusan ng prinsesa ang pag-activate ng mga turbo engine, na ganap na mag-uubos ng enerhiya ng spaceship. Gayunpaman, ito lamang ang kanilang pagkakataon dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Lumilipad si Meritak papunta sa mga pugad ng bug upang mang-alap ng enerhiya. Ang lahat ng tao ay bumalik sa spaceship, naghihintay sa huling sandali. May 2 minuto ang natitira hanggang sa ganap na ma-charge ang mga makina. Alam na ang oras ay kritikal, ginagamit ni Age ang lahat ng kanyang lakas para itapon si Carr. Noon, natapos na si Meritak na mag-charge, at isang makapal na laser beam ang bumaril ng diretso sa spaceship. Sa tamang panahon, lumilipad si Age sa bilis ng liwanag upang protektahan ang mga tao. Siya ang kanilang tanglaw ng pag-asa. Sa isang dagandong, pinasabog niya ang isang napakalaking bola ng enerhiya, at ang mga nakakalat na sinag ay agad na nilamon ang Tribong Bronze at halos wasaki ng sasakyang pangkalawakan ng Tribong Silver. Nabigo na naman ang kanilang plano. Hiniling ng prinsesa si Age na umalis kasama nila, ngunit nananatili siyang hindi natinag, dahil hindi pa sumusuko ang kanyang kaaway. Sumunod si Carr, at kailangang bumili ng mas maraming oras si Age para sa mga tao. Sa kabutihang palad, natapos na ang spaceship sa pag-charge at nag-teleport palayo sa larangan ng digmaan. Hindi sila pinabayaan ng kapalaran, ang lokasyon ng teleportasyon ay nasa Path of the Stars pa rin. Ang mga tao ay makitid na makatakas muli. Gayunpaman, hindi makakaramdam ng kasiyahan si Ailas, naiwan na naman nila si Age. Palagi siyang lumalaban ng mag-isa, at walang oras para sa kalungkutan habang tumutunog muli ang mga alarma ng sasakyang pangkalawakan. May lumitaw na pugad ng bug sa satellite orbit. Ang kapitan ay nababalisa dahil walang lakas na gumawa ng distansya, at isang napakalaking mass reaction ang naghihintay sa unahan, isang malaking satellite fortress. Gayunpaman, tila hindi sila pinupuntirya ng kanilang pag-atake. Ito pala ay mula sa Black Iron Tribe, na nakarating sa planetang sinasakop ng tao, na kilala rin bilang lupain ng kamatayan. 3 commander na ang namatay sa star system na ito. Si Nefer ang kasalukuyang commander dito. Ang kapitan at siya ay nag-aral sa parehong akademya ng militar, ngunit ang kanilang buhay ay napakahirap, kahit na ang mga supply ay hindi makakamit. Hindi tiyak kung gaano katagal ang natitirang enerhiya. Noong una, hindi nila matulungan ang prinsesa. Gayunpaman, kamakailan lamang ay biglang umalis ang mga puwersa ng kaaway sa Star Region na ito, at natagpuan ng mga tao ang kanilang bayani na tribo. Kaya naman, handa silang talikuran ang planetang ito para magbigay ng suporta at escort para sa prinsesa. Si Age ay walang alinlangan ang pinakamalakas na bayani sa iisang labanan. Siya ay nakikipaglaban kay Carr sa loob ng 200 oras, na pinapatag ang Cosmic Graveyard sa kanilang labanan. Gayunpaman, lumalakas si Age na sumusuntok sa katawan ni Carr. Ngunit si Carr, na sumasagisag sa buhay, ay maaaring gumaling sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya sa paligid. Nang makita ito, muling sumugod si Age, sinunggaban si Carr at binasag siya sa isang malayong planeta. Pagkatapos, si Age ay bumalik sa anyo ng tao, pagod sa mahabang laban. Si Carr, ay nahihirapan at nakakaramdam pa nga ng takot nang makitang muli si Age, ngunit kailangan niyang harapin ang hamon. Nag-transform sila at naglalaban ulit. Samantala, pinalayo ng prinsesa ang kanyang sasakyang pangkalawakan. Sinasaklaw ni Commander Nefer ang kanilang pag-urong dahil ang Silver Tribe kasama ang kanilang mga bug nest ay humahabol. Inutusan ni Yuti si Meritak na kunin ang hukbo ni Nefer. Inutusan ni Nefer ang lahat ng baril na tumutok pasulong. Pinagmamasdan ni Yuti ang larangan ng digmaan, nag-aalinlangan ang kanyang pasya, hindi dahil sa mga sakripisyo ng Tribong Bronze kundi sa takot na si Carr ay mapatay ni Age. Bukod dito, si Meritak ay nag-aatubili na lumaban, ang kanyang puso ay umiiyak, ngunit nakatali sa kontrata. Naiintindihan ni Lecter ngunit hindi maaari kung bakit ipinataw ng Golden Tribe ang mga naturang kontrata. Ano ang naidudulot ng kanilang mga laban sa Sansinukob? Biglang, nakita ng fleet ni Nefer ang isang napakalaking reaksyon ng enerhiya. Pinaputok nila ang kanilang super weapons sa kinaroroonan ni Meritak ng buong lakas. Ngunit si Meritak ay tila transparent, at ang mga putok ay dumaan sa kanya. Nang makita ito, inutusan ni Nefer na i-maximize ang core engine upang lumikha ng isang gravitational field. Ang liwanag ay nagtatagpo sa paligid ni Meritak, at pagkatapos ng pag-synchronize, muling pumutok ang lahat ng armas, sa wakas ay tumama sa katawan ni Meritak.
Biglang napagtanto ng Silver Tribe na wala dito ang spaceship ng prinsesa. Bumibili lang ng oras ang fleet ni Nefer, at pinigilan na nila si Meritak, na pinilit siyang pumasok sa attack mode. Napansin ng mga sundalo ang pagbabago ng enerhiya sa paligid niya, na nagdidirekta ng 80% ng kanilang firepower kay Meritak. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Meritak ay lumampas na ngayon sa limitasyon ng core protective layer. Hindi nila siya mapipigilan. Sa kabila nito, iniutos ni Nefer na ipagpatuloy ang pag-target sa kanya. Ang lahat ng mga barko ay nagpaputok ng magkasama, ngunit walang pakinabang. Sa halip, ang pag-atake ni Meritak ay nagiging mas nakakatakot, na sinisira ang isang planetary fortress sa isang solong strike. Nang malapit ng wakasan ni Age ang buhay ni Kar, huminto siya, naramdaman ang kaguluhang ito. Sinasamantala ni Kar ang pagkakataong maglabas ng napakalaking dami ng poison gas. 3 lasong dragon ang sumambulat mula sa lupa, hinampas si Age sa isang bangin. Matapos mawala ang usok, lumilitaw ang 5 pang lasong dragon. Ito ang pinakahuling hakbang ni Kar, ngunit malinaw ang kahinaan nito, mahuli ang katawan ni Kar. Kaya, naghahanda si Age na tanggalin ang kanyang kanang braso. Napagtanto ni Yuti na talagang nasa panganib si Kar ngayon. Sa ibang lugar, ganap na sinisira ni Meritak ang isang planeta. Ang mga labi ng pagsabog ay sumisira sa karamihan ng armada ni Nefer, na lubhang napinsala ang core. Mahigit 60% ng mga barko ang nawalan ng kontak. Inutusan ni Nefer ang lahat ng fleets na magtago sa likod ng satellite fortress. Ang gravitational magnetic field ay nananatiling nakasynchronize kay Meritak. Dapat nilang panatilihin ang estadong ito upang pigilan siya, kahit na isang dagdag na segundo lamang, bago gumuho ang planeta. Kung hahayaan nila siya, ang mga nakaraang sakripisyo ay magiging walang kabuluhan. Ang mga sundalo ay pawang handang isugol ang kanilang buhay kasama ang kanilang commander. Gayunpaman, sa sandaling iyon, naramdaman ni Meritak na humihina ang enerhiya ni Kar. Nagbalik siya sa anyo ng tao, humingi ng paumanhin para sa pagkawasak ng planeta, at pagkatapos ay muling nag-transform bilang isang bayani upang umalis sa lugar. Kailangan niyang tumulong kay Kar. Kasabay nito, ang prinsesa ay nakahanap ng bagong direksyon upang sumulong. Naghahanda silang tumulak muli ngunit nagpasya din silang ipadala ang kanilang ruta kay Nefer. Ang pagkawasak ng planeta ng Hilgot ay nangangahulugan na ang kanilang barko ay nagsisilbing gabay nila, dahil sila ay naligaw ng landas sa gitna ng mga bituin. Gayunpaman, sa susunod na sandali, lumilitaw ang spaceship ng Silver Tribe sa itaas nila at naglunsad ng isang pag-atake. Ang barko ay nag-activate ng mga kalasag nito, ngunit dahil sa paghahanda para sa isang space jump, ang supply ng enerhiya ng kalasag ay hindi sapat. Habang ang mga kalasag ay malapit ng masira ng mga tanikala, ang projection ng prinsesa ay lumipad. Naglunsad siya ng isang psychic na pag-atake kay Faith, na nagdulot sa kanya ng mga emosyon ng tao at matagumpay na nagtutulak sa kanya pabalik. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Faith ang emosyon ng isang tagalabas, at ang pag-atake ay nakawala ng malay sa prinsesa. Sa sandaling ito, si Kar ay tulad ng isang tupa sa katayan, ang kanyang mga pag-atake ay ganap na hindi epektibo. Galit na sinasalakay ni Age ang kanyang mukha, binasag siya sa lupa gamit ang isang suntok. Sa kabila nito, hindi tumitigil si Age, iniipon ang lahat ng kanyang lakas para hampasin ang katawan ni Kar. Ang buong planeta ay nanginginig ng husto. Si Kar ay binugbog pabalik sa anyo ng tao, walang buhay. Sa mga huling sandali, dumating si Meritak upang kunin si Kar at harapin si Age. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod at umalis si Meritak, at hindi siya pinigilan ni Age. Sa kabilang panig, ang prinsesa, na sumalakay sa kamalayan ng Silver Tribe, ay nahulog sa isang malalim, walang malay na pagtulog. Ang buong Black Iron Tribe, nang wala ang kanilang gabay, ay dapat umasa sa kanilang sariling intuition upang sumulong. Buti na lang at hindi sila pinabayaan ng Diyosa ng swerte. Ang sasakyang pangkalawakan ay biglang nakatanggap ng hindi kilalang signal, isang landas sa pamamagitan ng mga bituin na humahantong sa lugar ng tirahan ng tao. Makakauwi na rin sila sa wakas. Sinundan sila ng armada ni Nefer, at nakahinga ng maluwag ang kapitan. Kahit na ang lahat ay nasa gilid pa rin, sila ay mahalagang ligtas. Gayunpaman, may nananatiling isang malaking problema, si Age ay hindi bumalik sa kanila, at ang resulta ng labanan ay nagwasak. Wala pang isang kapat ng mga tao ang nakaligtas, at ang mga may katawan ay itinuturing na maswerte. Maraming mga mandirigma ang magpakailanman na aanod sa malamig na cosmos, ang parehong kapalaran na mangyayari sa mga bayani. Si Kar ay binawi ni Meritak ngunit nananatiling walang malay. Sa sobrang kalungkutan, ang kaluluwa ng prinsesa ay gumagala sa cosmos hanggang sa isang higanteng kamay ang bumalot sa kanya, si Age ang nakahanap sa kanya. Pinasigla nito ang kanyang pakikipaglaban, at inutusan niya ang spaceship na umalis kaagad.
Sasamahan sila ni Age, na magiging isang asul na liwanag na tumatawid sa cosmos, na maabot ang pansamantalang tahanan ng sangkatauhan sa unahan ng fleet. Gayunpaman, ang kapatid ng prinsesa, na isa ring pinuno ng tao at isang hangal na dulot ng utilitarian na mga motibo, ay kinuha si Age mula sa kanya sa ilalim ng pagkukunwari ng higit na kabutihan, na ginawa siyang isang makinang pangdigma at preemptively na nagdedeklara ng digmaan sa Silver Tribe. Siya ay hindi kailanman nakikilahok sa anumang labanan sa kanyang sarili, na iniiwan si Age upang lumaban ng mag-isa sa harapan. Ngunit ang Silver Tribe, na inaasahan ang kanilang mga galaw, ay napuno ang buong solar system ng mga hukbo ng Bronze Tribe. Ang sangkatauhan ay malapit nang harapin ang pinakamalaking krisis nito sa kasaysayan. Ang makapal na kayig ng hukbo ng mga insekto ay nakakatakot, ngunit ang mga tao ay nagpadala kay Age upang lumaban ng mag-isa. Bagaman ito ay hindi gaanong para sa kanya, sa ilalim ng kontrol ng Silver Tribe, kalahati ng mga insekto ay lumampas kay Age at direktang umatake sa mga barkong pandigma ng tao. Nawasak ang lahat ng barkong pandigma ng tao, maging ang punong tanggapan ay naapektuhan. Ang mga commander ay agad na nag-utos ng pag-urong, na iniwan si Age na mag-isa sa gitna ng larangan ng digmaan. Si Age ay walang kapagurang nakipaglaban sa mga insekto, ngunit itinuturing ng mga tao na iwanan siya. Maging si Car ay hindi makayanang manood. Paano nila madaling talikuran ang isang taong lumalaban para sa kanila, lalo na kung ang sitwasyon ay dulot ng kawalang ingat ng Tribong Bronze. Ang ilan na may konsensya ay hindi maabot si Age, dahil siya ay galit, na pumatay ng daan-daang libong mga insekto sa isang suntok. Walang pag-atake ng kaaway ang makakapigil sa kanyang pagsulong. Sa kabilang panig, ang prinsipe ay gumawa ng isa pang hangal na desisyon, na sinubukang pag-apuyin ang Jupiter gamit ang pangunahing canyon. Naisip niya na masisira nito ang mabibigat na barko ng Silver Tribe, nang hindi sinasaalang-alang kung ang sarili nilang mga barkong pandigma ay makakalaban nito. Sinubukan siyang pigilan ni Nefer ngunit pinaalis siya ng prinsipe. Walang kamalay-malay ang mga sundalo at si Age na nakikipaglaban sa harapan na ang sarili nilang mga tao ay papaputukan na sila. Isang laser beam ang bumaril ng diretso patungo sa isang satellite, na naging dahilan upang magkalat ang naninirahan na tribo ng Bronze. Nagsimulang bumagsak ang satellite, bumagsak sa Jupiter at nag-apoy ng napakalaking pagsabog. Umiti ng matamis ang prinsipe. Napagtanto ni Car kung bakit gustong sirain ng Silver Tribe ang sangkatauhan. Nagmamadaling inutusan ni Faith ang mga tropa na bumalik, ngunit si Age at ang buong Tribong Bronze ay sinipsip sa impyerno. Ang prinsipe, na nakangiti pa rin sa kanyang sasakyang pangkalawakan, ay nag-utos ng isang reforma upang maghanda para sa isang pag-atake. Gayunpaman, nakagawa na ng countermeasure ang Silver Tribe. Iniugnay nila ang kanilang mga barko at ang kayig ng mga insekto, na bumubuo ng isang napakalaking proteksyon na lambat na nagtulak pabalik sa matinding apoy. Naging magulo ang istruktura ng Jupiter, na humantong sa isang napakalaking pagsabog na agad na nilamon ang lahat sa paligid nito, na naging isang footnote sa kasaysayan ng kosmiko. Hindi kapani-paniwala, nakaligtas si Age sa pagsabog. Si Car, na bigo ngunit humanga, ay sumabak sa labanan para sa kaiyahiyang Black Iron Tribe, na naging isang heroic figure. Ang Silver Tribe ay may nakahanda na plano para kay Age, na naglalayong higitan siya sa bilang. Si Car ay kumakatawan sa buhay, nagtataglay ng walang katapusang buhay. Si Lecter ay kumakatawan sa oras, na may kakayahang kontrolin ang oras. Si Meritak ay kumakatawan sa liwanag, nagtataglay ng makapangyarihang mapanirang kakayahan. Habang mahigpit na lumaban sina Age at Car, naghanda si Lecter, na kumakatawan sa oras, na suportahan si Car. Walang puwersa ang makakalaban sa agos ng panahon. Sa tuwing nakakalamang si Age, uurong ang oras ng 70 segundo. Nagbigay daan ito sa kanila na mahulaan ang mga kahinaan ni Age. Pagkatapos ay nag-teleport si Lecter sa itaas ng larangan ng digmaan at naghagis ng sibat sa kinaroroonan ni Age. Kahit na tinusok ng sibat ang tiyan ni Age, nanatili itong hindi nabigla, nadurog ang sibat, at sumugod patungo sa kinatatayuan ni Lecter. Nang makita ito, mabilis na tumakas si Lecter. Inutusan ni UT si Car na i-immobilize si Age, kaya lumipat si Car sa likod at mahigpit na ikinulong ang mga paa ni Age. Nakahanap si Lecter ng isa pang pagbubukas, nag-teleport sa larangan ng digmaan, at naghagis ng isa pang sibat. Gayunpaman, nakalaya si Age, nabasag ang sibat ng oras, at ang damage ay naaninag pabalik kay Lecter. Samantala, sa kabilang banda, ang utak sa likod ng lahat ng kaguluhang ito ay mahimbing na natutulog sa kanyang silid. Nang magising at malaman na ang lahat ng mga kaaway malapit sa Jupiter ay umatras, inutusan niya ang natitirang armada na maglunsad ng isang malawakang pag-atake. Sumulong sila sa madugong landas na inukit ni Age, na naglalayong makuhang muli ang Mars. Ang pagkawasak ng Jupiter ay halos mabura ang landas ng mga bituin, halos gawing isang umaanod na sasakyan ang kanilang fleet. Ngayon ay ganap na nakahiwalay, ang prinsipe ay buong tapang na nag-utos ng pag-atake sa Mars.
Kahit na ang pinakahangal ay alam na ito ay isang bitag. Mapagpasyahang kumilos si Nefer, nagpaplanong agawin ng command mula sa prinsipe bago lumala ang mga bagay. Sinuportahan ng mga sundalo ang kanyang desisyon, hindi na nila kayang sirain ang sariling bayan. Ang larangan ng digmaan ay lumipat na ngayon sa Mars. Nagpatuloy si Lecter sa pag-shuttle sa paglipas ng panahon, habang si Age ay pinangangasiwaan na harangan ang bawat isa sa kanyang mga palihim na pag-atake. Gayunpaman, ang sitwasyon ay pinakamasama para kay Carr, na nabugbog sa simula. Natarante si Yuti sa mga kalokohan nila. Nais ni Lecter na tapusin ng mabilis ang laban, ngunit kailangan niya ng lakas para magawa yon. Pagkatapos lamang niyang sumali sa labanan ay napagtanto niya ang kahirapan ni Carr. Si Age ay talagang isang napakalaking puwersa. Sa puntong ito, nagpasya si Carr na gumamit ng isang malakas na galaw sa kalawakan, na lumilikha ng isang siyam na ulo na dragon mula sa mga meteor. Daan-daang beses nang nag-shuttle si Lecter sa oras, ngunit ngayon ay kontrolado na sa wakas si Age. Humarap si Lecter sa harap ni Age, ngunit kumawala siya sa kanyang mga hadlang at muling sinira ang kanyang pag-atake. Napagtanto ni Lecter na ang 70 segundo ay hindi sapat na oras. Si Age ay lampas sa kanilang kasalukuyang tactical na saklaw. Ang pagpapatuloy sa paglalakbay sa oras ay maaaring magdulot ng backlash ng temporal na enerhiya. Siya ay nasa kawalan. Anong klaseng halimaw si Age? Maaari ba siyang maging ganap sa loob ng daloy ng panahon? Sa bawat pagtatangka sa paglalakbay ay tila walang epekto sa kanya. Baka lumampas pa siya sa oras mismo. Bakit ibibigay ng Gold Tribe ang ganoong nilalang sa Black Iron Tribe? Noon lang pinangunahan ni Ilas ang isang rescue team sa front line, ngunit pinagbawalan sila ng kapitan na magbigay ng suporta. Bagamat siya ay nag-aatubili na pabayaan si Age na lumaban ng mag-isa, ang isang walang ingat na pagsulong ay hindi lamang maglalagay sa panganib sa armada ngunit maaaring magresulta din sa kanila na mahulog sa ilalim ng utos ng hangal na prinsipe. Di nagtagal, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Nefer tungkol sa muling pagsulong ng prinsipe patungo sa Mars. Ang pagpapatuloy sa ganitong paraan ay maaaring humantong sa pagkawasak ng buong fleet at maging banta sa Earth. Sa makatuwid, ang muling pag-aayos ng fleet ay apurahan, at ang kapitan ay naniniwala na ang prinsesa ay dapat pumalit bilang bagong pinuno, hindi lamang para sa Black Iron Tribe kundi para sa lahat ng buhay sa universo. Naabot na ni Lecter ang kanyang limitasyon, ito ang kanyang 18,000 na pagkatalo. Kung huminto siya, haharapin ni Carr ang matinding pressure. Kung magpapatuloy ito, parehong maaaring mapatay sina Lecter at Carr. Hiniling ni Yuti na sumali sa labanan, ngunit si Rom, sa takot na mawala ng kontrol si Age, ay tinanggihan siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahang mangyayari pa rin ang pinakamasama, dahil naglunsad si Lecter ng 20,000 time travel na pag-atake, nagsimulang lumitaw ang isang backlash mula sa temporal na daloy. Ang epekto mula sa isa pang timeline ay nakatuon sa kasalukuyang aktwal na oras. Kung sino man ang unang nahulog sa pagitan ni Lecter at Age ay magtitiis sa pagsubok ng panahon. Gustong tumulong ni Meritak, ngunit hinimok siya ni Lecter na tumakas. Sa sandaling ito, si Age ay natatakpan ng mga sugat, at ang pagsabog ng enerhiya mula sa 20,000 na pag-atake ay nagdulot ng napakalaking pagsabog. Sa gitna ng pagsabog, si Age ay nababalot ng isang pulang layer, na pumapasok sa isang siklab na estado. Sa ganitong kalagayan, ang tanging nakita niya ay pagkawasak. Sa kasaysayan, ang Gold Tribe lamang ang nakapagpigil sa mga bayaning nawala ng kontrol. Isang malaking krisis ang dumating sa universo. Si Carr, na pinakamalapit sa kanya, ang naging unang target ni Age. Si Age ay nakipaglaban ng hindi mapigilan, umaasa lamang sa likas na ugali, na hinihila si Carr papunta sa landas ng mga bituin na may mga marahas na pag-atake. Si Carr ay ganap na hindi nakatiis, na inalertuhan ang natitirang bahagi ng koponan na si Age ay sumuko sa kabaliwan. Samantala, ang prinsipe ng tao ay walang pakialam sa sitwasyon, mayabang na naniniwalang nasa bingit na nila ang pagbawi ng Earth. Gayunpaman, alam ng lahat ng mga mandirigma na hindi siya epektibo. Ang labanang naimpluwensyahan ng Hero Tribe ay nasira din ang karaniwang matatag na Path of Stars. Ang isang bulag na pagsalakay ay magpapahamak sa buong hukbo, ngunit ang prinsipe, bilang ang pinakamataas na commander ng armada, ay sumunod sa kanyang mga utos sa kabila ng kanilang kahangalan. Bago ang fleet ay nakarating sa Mars, ang Silver Tribe ay nagtakda na ng isang ambush. Pinaputukan nila ang Black Iron Tribe mula sa lahat ng panig, pinalibutan sila habang ang Bronze Tribe ay nagsagawa ng mga pag-atake ng pagpapakamatay. Ang mga barko ng tao ay isa-isang sinisira. Galit na galit, kinampas ng prinsipe ang sarili niyang mga tropa. Ang rescue team na naka-standby ay nagulat sa kanyang katapangan na umabante ng hindi naghihintay ng suporta. Hindi maintindihan ng prinsesa ang kanyang mga kilos, alam niyang tiyak na magiging larangan ng digmaan ang Earth kung magpapatuloy ito. Hindi na siya makapaghintay, bagamat sa una ay iniiwasan niyang harapin ang kanyang mga kapatid na lalaki upang maiwasan ang kaguluhan sa mga kamakailang nagkakaisang tao, ang sangkatauhan ay halos ma-extinct na.
Ang prinsipe, na binulag ng galit, ay nagutos sa likurang mga hukbo na itulak pasulong, ngunit pinalibutan sila ng kaaway, kasama ang lahat ng kanilang puwersa sa harapan. Pagkatapos, nagkaroon ng ideya ang pangalawang prinsipe. Dahil ang front satellite ay isa na ngayong bronze tribe nest, iminungkahi niyang itumba ito. Tulad ng pag-utos ng prinsipe sa pangunahing kanya na magpaputok, si Age, na may bitbit na car, ay lumipad sa landas ng mga bituin at bumagsak tulad ng isang missile sa pugad. Ang prinsesa, na nawala ng koneksyon kay Age, ay naramdaman muli ang kanyang presensya ngunit hindi niya maiwasang manginig ng hindi sinasadya. Sinuntok ni Age ang satellite sa labas ng orbit na nagpabagsak nito patungo sa Mars. Naglunsad si Car ng mga pag-atake upang makuha ang atensyon ni Age na naglalayong sirain ang satellite. Kung ito ay patuloy na bumagsak, ang Mars ay makakatagpo ng parehong kapalaran katulad ng Jupiter. Sa kabila ng muntik ng mapatay, iniisip pa rin ni Car ang kapakanan ng universo, tunay na isang lalaking karapat-dapat igalang. Ang shockwave ng pagsabog ay nakakalat sa lahat ng kalapit na fleets. Pagkatapos, hinawakan ni Age ang ulo ni Car at inihagis. Ngayon na walang target, nagpakawala si Age ng dagandong ng pagbabago-bago ng kapangyarihan, na nabasag ang mga barko ng Silver Tribe sa paligid. Si Faith, na nakaramdam ng takot, ay agad na nagutos ng retreat. Sa ganitong estado, hindi sinasadyang tutulungan sila ni Age na sirain ang Black Iron Tribe. Mabilis na nag-teleport ang Silver Tribe, gaya ng hinulaan ni Faith. Sa sandaling ito, walang pinipiling pag-atake si Age, hindi pinagkaiba ang kaibigan sa kalaban. Ang prinsipe ng Black Iron Tribe ay natigilan, ang kanyang barko ang susunod na target ni Age. Ngunit isang sinag ng laser ang tumabi kay Age. Ito ay si Meritak, na hindi na makayanan pa, na naging isang hero tribe at sumali sa labanan. Walang umasa na may kaaway na miyembro ng hero tribe na protektahan sila. Patuloy na nagpaputok ng laser si Meritak ngunit hindi napigilan si Age. Nagpa siya ang prinsesa na kumuha ng command sa kanyang mga kapatid na iligtas si Age. Direkta niyang ipinaalam sa pamumuno ng tao, at lahat ng karagdagang aksyon ay nasa ilalim ng kanyang utos. Agad namang gumaan ang loob at saya ng lahat. 300 oras na ang lumipas mula noong naging battlefield ang Mars, at mahigit kalahati ng fleet ang nasira dahil sa incompetent na prinsipe. Sa ilalim ng pamumuno ng prinsesa, pinigil ng mga sundalo ang nangangarap na prinsipe, na binuhay ang espiritu ng mga tao. Ang lahat ng hukbo, na pinamumunuan ng punong barko ng prinsesa, ay dumaan sa Path of Stars. Sa una, si Age ay nasa unang stage lamang ng kanyang kabaliwan. Ayaw umatras ni Faith ng Silver Tribe dahil kapag hindi napigilan si Age, malilipol sila. Kaya, binalak niyang idirekta ang lahat ng puwersang militar sa Star Region upang suportahan si Meritak. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakita ng armada ni Nefer ang nakamamatay na radiation at mga antas ng enerhiya na lumalampas sa tibay ng kanilang mga barko, mga palatandaan ng isang napakalaking bituin na malapit ng sumabog. Nakapagtataka, si Age, na lumalaban para sa kanila, ang pinagmula ng sakuna na ito. Ang pinakabagong mga hula ay nagpapahiwatig na ang solar system ay haharap sa pagkawasak sa loob ng 100 oras. Kung wala ang Path of Stars, imposibleng makatakas sa sistema sa napakaikling panahon. Ayon sa alamat, ang Golden Tribe lang ang makakapigil sa pagwawala ng Hero Tribe. Nakatakda na ba silang maghintay sa kamatayan? Sa kritikal na sandaling ito, dumating ang punong barko ng prinsesa sa larangan ng digmaan. Ipinaalam sa kanya ni Nefer ang katakot-takot na balita. Naniniwala ang prinsesa na wala silang mga pagpipilian. Noong nakaraan, ang Hero Tribe ay nagdulot ng malalaking sakuna, ngunit ang universo ay nakaligtas. Itinaya niya ang kanyang buhay sa paghila kay Age mula sa kanyang kabaliwan. Ngunit ang gayong nakakatakot na nilalang ay talagang mapasuko ng mga tao. Ang Mars ay natatakpan ng mga labi, at nagpakita si Car ng mga bitek mula sa labanan. Sinabi ni Yuti na hindi nila kailangan ng nodos na may mental disorder at hiniling kay Lecter na sumali sa laban upang talunin si Age kasama ang 3 miyembro ng Hero Tribe. Gayunpaman, ito ay maaaring humantong sa ganap na kaguluhan, kung saan si Car ay posibleng ang unang nawasak, sa kabila ng kanyang nagbibigay buhay na kalikasan at mga kakayahan sa pagbabagong buhay. Naniwala si Yuti na hindi siya mamamatay at nangako kay Lecter na kung magwala ang 4, makikialam siya. Ngunit walang kamalay-malay si Yuti na si Age ay nasa unang stage pa lamang ng kanyang siklab na galit at ngayon ay pumasok na sa pangalawang stage, lumalaki ang malakristal na mga haligi at isang buntot, na may kakayahang sirain ang mga asteroid gamit ang kaunting pag-indayog. Matalinong pinili ni Faith na tumakas habang pinunit ni Age ang mga pagpigil ni Meritak at binasag ang kanyang braso ng isang suntok, tinusok siya ng buntot, sinugod at sinuntok sa likod na nakasira sa mismong braso, at pagkatapos ay nagbuga ng nakamamatay na sinag, na sumasabog sa katawan ni Meritak sa isang bunganga ng mataas na temperatura, na naglulunsad ng isang sunod-sunod na apoy sa kalawakan. Ang malubhang na sugatan na si Car ay biglang lumitaw sa larangan ng digmaan.
Pinangunahan ni Ilas ang mga taong mandirigma sa mga mech mula sa spaceship upang ihinto ang kanyang pagsulong, na binibili ang oras para sa prinsesa. Nakatingin si Lecter sa malayo, hindi sumasali sa laban. Tumitaw ang projection ni Yuti sa tabi niya, na nagtuturo sa kanya na sirain ang spaceship ng prinsesa sa nakaraan. Sinabi ni Lecter na nagawa na niya ito, ngunit sa oras na iyon, tumindi ang sakit sa pag-iisip ni Age, at ang tatlo ay pinatay niya. Upang itama ang kanyang mga aksyon, muling naglakbay si Lecter upang iligtas ang barko, sa paghula na tanging ang mga sakay lamang ang makakapigil kay Age. Nakapasok na si Age sa ikatlong stage ng kanyang galit, sa bawat hakbang na nagiging sanhi ng pagkapunit ng kanyang mga kalamnan. Bumungad sa kanya ang projection ng prinsesa, nadurog ang puso sa nakita. Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang bumalot sa prinsesa, na nagmumula sa isang painting na minsang iniwan ni Age sa dingding. Napagtanto ng prinsesa na ang pagpapabeya kay Age na lumaban ng mag-isa ay isang utang na hindi na mababayaran ng Black Iron Tribe, at nakaramdam siya ng matinding pagkakasala tungkol dito. Ang kanyang sinseridad ay umabot kay Age, at nagising siya mula sa kaguluhan. Iniabot ng prinsesa ang mga kamay sa kanya. Sa susunod na sandali, naglunsad si Meritak ng isang energy projectile. Sinalo ito ni Age at idiniin sa kanyang dibdib, na nagpakalma sa kanyang galit. Nagbalik si Meritak sa anyo ng tao. Si Car, na nakikipaglaban pa rin, ay bumalik sa larangan ng digmaan, sa pag-aakalang si Meritak ang nagpatigil kay Age, hindi alam na si Meritak ay ganap na napalaya ang sarili. Itinakda ng kanyang kontrata na dapat niyang pagsilbihan ang Silver Tribe ng buong lakas bilang isang no-dose hanggang sa maubos ang kanyang pagsisikap. Ngayong talunan, wala na siyang dahilan para lumaban pa. Umabot na rin sa limitasyon ang katawan ni Age. Lumipas ang 1,000 taon, at ang sangkatauhan ay sa wakas ay bumalik sa Earth, ang kanilang tinubuang bayan. Gayunpaman, ang kanilang bayani, si Age, ay nananatili sa malalim na pagkakatulog. Kung unang magising si Meritak, walang sino man sa spaceship ang maaaring mabuhay. Sigurado si Yuti na hindi sila ipagkakanulo ni Meritak, dahil ang paggawa nito ay haantong sa Silver Tribe na lipulin ang kanyang lahi. Nagrereklamo rin siya na hindi ginamit ni Car ang kanyang buong lakas, habang nakikita ni Lecter ang kanyang pagkilos, malalim na nagmamalasakit si Yuti kay Car ngunit nagkukunwaring walang pakialam. Samantala, ang Silver Tribe ay nagsasagawa ng emergency meeting. Sinimulan ni Chrome na pag-isipan ang kahulugan ng kaligtasan. Noong nakaraan, para pigilan ang Golden Tribe na umalis, ang Silver Tribe ay nakipagdigma sa kanila. Gayunpaman, pinili ng mapagmahal sa kapayapaan na Golden Tribe na lumaban. Ito ba ay upang maghintay para sa tugon ng Black Iron Tribe? Hindi sumasang-ayon si Faith sa kanya. Ang Black Iron Tribe, na kilala sa pagsira sa mga star cluster, ay hindi dapat umiral, sa moral at lohikal na paraan, isang pananaw na pinanghahawakan ng karamihan sa Silver Tribe. Kaya, ang pulong ay nagtatapos sa isang desisyon na alisin ang Black Iron Tribe, ngunit naniniwala pa rin si Chrome na posible ang magkakasamang buhay. Sa kabilang panig, ang prinsipe, sabik upang ipakita ang kanyang katapangan, ay nanawagan sa sangkatauhan na salakayin ang Silver Tribe. Gayunpaman, dahil sa mga trahedya na naidulot niya dati, walang sino man ang malamang na sumunod sa kanya. Habang pinag-uusapan nila kung paano huwag pansinin ng prinsipe, nagising si Age mula sa kanyang silid sa pagtulog. Si Ilas ay nagmamadaling makita siya kaagad, ngunit ang puso ng dati niyang minamahal na babae ay kay Age lamang. Ngayon, napagkasunduan na niya ito at hiling na lamang ay kaligayahan para sa prinsesa at Age. Takot na takot ang magkapatid dahil nagising din si Meritak. Ang lahat ay naghahanda para sa labanan, at ang mga kapatid na babae ay nagdeploy ng super gravity magnetic field. Gayunpaman, tulad ng dati kasama si Age, madali itong dinadaanan ni Meritak. Nang dumating si Age at ang kanyang grupo, natakot si Meritak kaya dali-dali siyang umatras. Gayunpaman, iniabot ni Age ang kanyang kamay sa kanya. Tapos na ang laban nila. Napaluha si Meritak sa kagalakan, na ikinagulat ng lahat dahil palagi niyang hinahamak ang digmaan. Gayunpaman, ang katotohanan na dinala nila si Meritak ay hindi maaaring isa-publiko, dahil maaaring magdulot ito ng kaguluhan sa mga tao. Pagkatapos ay nakatanggap ang prinsesa ng ilang piraso ng impormasyon mula sa kanya. Natupad na ni Meritak ang kanyang kontrata sa Golden Tribe at hindi na kailangang sumunod sa Silver Tribe. Gayunpaman, kung malaman ng Silver Tribe ang kanyang presensya dito, ang kanyang lahi ay maaaring nasa panganib ng pagkalipol. Higit pa rito, maaaring mas malakas si Yuti kaysa sinuman, posibleng mas malakas pa kaysa kay Age, ngunit isang paghaharap lamang ang makapagpapatunay kung sino ang mas malakas o mas mahina. Sa ngayon, masisiguro lamang sa kanya ng prinsesa na ligtas ang kanyang lahi, dahil maglalakbay na sila sa pinanggalingan ng Bronze Tribe, kung saan matatagpuan ang kanilang planeta. Kailangan lang ni Meritak na mabuhay ng incognito para mapanatiling ligtas ang kanyang lahi sa ilalim ng proteksyon ng Black Iron Tribe. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga tao at ng Silver Tribe, at ang ibang mga lahi ay hindi dapat kasangkot.
Labis na naantig si Meritak sa malawak na pag-iisip ng prinsesa. Nais niyang manatili at protektahan ang kanyang kaligtasan, handang lumaban para sa Black Iron Tribe hanggat nananatiling ligtas ang kanyang lahi. Sila ay orihinal na isang grupo ng mga kaibig-ibig na mga insekto, na inabandona ng kanilang mga Panginoon sa Silver Tribe dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan sa pakikipaglaban noong bata pa. Sinang-ayunan ng Black Iron Tribe si Age sa sitwasyon at nakarating sa planetang tahanan ng Bronze Tribe, kung saan walang habas nilang pinatay ang mga sibilyang insekto. Ang mga batang insekto ay tumakas kung saan-saan, ngunit hindi sila nakatakas sa kanilang kapalaran na mapatay. Ang ilang larvae, na hinimok ng likas na hilig upang mabuhay, ay malungkot na gumapang sa paanan ni Age, nakikiusap sa kanya na iligtas sila dahil wala silang kakayahang lumaban. Noon na pagtanto ni Age na sila ay nahaharap sa isang walang kwentang pagpatay. Noon lang, sa wakas ay nagkaroon ng kabayanihan si Age. Inanyayahan niya si Meritak na kumain ng mga lemon na siya mismo ang nagtanim. Gayunpaman, ang tribo ng Por ay hindi kumakain ng anumang bagay na nabubuhay. Pagkasabi nito, binasag niya ang isang pala at sinimulang kainin ang hawakan ng metal. Para mabigyan ng masaganang pagkain si Meritak, dinala siya ng kambal na babae sa mecha maintenance room. Itinakda niya ang kanyang mga mata sa makina ni Ailaos. Kahit mapait ang lasa, nakakabusog man lang. Sa kabilang banda, kinakalkula ng prinsesa ang kanyang mga pagkakataon kay Car at Lecta. Ang kanilang mga tao ay bina-blackmail din ng Silver Tribe. Iniisip niya kung sila, tulad ni Meritak, ay mahikayat na sumama sa kanyang panig. Gayunpaman, mas nag-aalala siya tungkol sa mga motibo ng Silver Tribe. Sinasabing naabot nila ang maraming lahi na nagdadala ng kasaganaan sa sansinukob. Gayunpaman, bakit nila hinahanap lamang ang pagkalipol ng sangkatauhan? Lalo na nang marinig ang sinabi ni Meritak, lalo siyang nag-alala sa mga aksyon ng Silver Tribe. Ang mga tao ay hindi kailanman nakipag-usap sa kanila. Sila ay nasa digmaan mula sa kanilang unang pagtatagpo, at hanggang ngayon, walang malinaw na dahilan para dito. Sa sandaling iyon, nakita ng system ang isang fleet sa ruta. Nakaramdam ng matinding puot ang prinsesa. Ito ay ang walang kakayahan na prinsipe na naglunsad ng isang pagsalakay laban sa mga tao ng universo, na hinihiling na ibigay nila ang mga planetary hub, na lumalabag sa kanilang prinsipyo ng neutralidad. Kaya, itinuring nila ang Black Iron Tribe bilang isang kaaway ng buong universo. Gayunpaman, hindi alam ng prinsipe ang kanyang pagkakamali at hinahangad na mag-apoy ng digmaan sa planetang ito. Sa kabutihang palad, mabilis na napagtanto ng prinsesa ang intensyon ng prinsipe, at sa pamamagitan ng panghihimasok ng psychic, napigilan niya ang kanyang hangal na kapatid, na inilagay ang kanyang sasakyang pangkalawakan sa pagitan ng dalawang hukbo. Siya ay lubos na humingi ng paumanhin sa pinuno ng mga tao sa universo at pinatayo si Age sa harap ng hukbo ng tao sa harap ng sasakyang pangkalawakan. Inakala ng prinsipe na sinusubukan ng prinsesa na kunin ang fleet at inutusan ang fleet na magpatuloy sa pagsulong. Ang ganitong pagwawalang bahala sa mga plano ng supply ay haantong lamang sa matitinding kahihinatnan, na iniiwan ang fleet na lumilipad sa kalawakan ng walang katiyakan. Nalaman ng Silver Tribe na ang Black Iron Tribe ay gustong magsimula ng digmaan, ngunit nagtaka sila kung bakit sila pupunta sa Draco. Marahil ay may malakas na puwersa doon. Nagpasya si Rom na ipadala ang nodos ng Silver Tribe dahil hindi na nila maaaring payagan ang Black Iron Tribe na kumilos ng walang ingat, kahit na magdulot ng malaking pinsala si UT sa universo. Ito ay mas mabuti kaysa hayaan ang Black Iron Tribe na gumawa ng kaguluhan. Sa oras na iyon, ang malaking bilang ng mga mound ng insekto ay lumitaw sa harap ng mga barkong pandigma ng tao, at ang mga prinsipe ay nagutos ng direktang pag-atake. Si Age, sa kanyang mecha, ay naghintay sa pagdating ni Ailaos, umaasang magagamit ni Ailaos ang kakayahang teleportasyon upang mabilis na maabot ang larangan ng digmaan. Samantala, pinag-iisipan pa rin ni Yuti ang kanyang nararamdaman para kay Car nang dumating si Rom para bigyan siya ng utos na alisin si Age, na hinihintay niya. Sa panig ng tao, ang momentum ay hindi mapigilan, at ang Bronze Tribe ay hindi maaaring hadlangan ang kanilang pagsulong. Sa pagkilos ni Age na parang isang killing machine, ang Bronze Tribe ay lubos na natalo. Gayunpaman, ang isang panig na sitwasyon ay naghinala sa prinsesa. 100 taon na silang nasa digmaan at alam na alam nila ang lakas ng isa't isa. Ang kalaban ay tila hindi nag-aalok ng pagtutol, na nagmumungkahi ng isang bagay na hindi karaniwan ay naglalaro. Sa katunayan, nang ang mga barkong pandigma ng tao ay nagkumpul-kumpol, isang napakalaking bonte ng insekto ng Bronze Tribe ang na-teleport sa larangan ng digmaan. Ang nakakagulat na bilang ng mga insekto ay naghihigpit sa espasyo ng paggalaw ng mga mandirigma, na si Ailaos lamang, na maaaring mag-teleport, ay malayang gumagalaw. Gayunpaman, ito ay matagal na, at ang Silver Tribe ay hindi pa dumarating. Noon, nasira na ni Age ang 12 bonte ng insekto, na naiwan lamang ang huli. Sa pagpasok nila sa gravitational field ng Draco, lumabas na matagal nang inabandona ng Silver Tribe ang lumang pugad ng Bronze Tribe.
Para sa Silver Tribe, ang planetang iyon ay isang lumang lugar lamang kung saan pinalaki ng Bronze Tribe ang kanilang mga anak, at ang pagkawasak nito ay hindi mahalaga. Kaya, madaling sinalakay ng Black Iron Tribe ang Draco. Hindi naintindihan ng batang Bronze Tribe ang nangyayari at binomba sila ng mga sasakyang pangkalawakan ng Black Iron Tribe. Ang buong planeta ay nagmistulang impyerno sa Earth, na ang natitirang larvae ay walang awang hinahabol ng mga tao. Gayunpaman, dahil sa kanilang survival instincts, lumaban sila, at lahat sila ay nagtipon sa paanan ni Age. Hindi itinuloy ni Age ang pag-atake bagkus ay binigyan ng tingin ang prinsesa. Agad niyang itinigil ang pag-atake sa Draco dahil wala doon ang kanilang mga kaaway. Ang kanilang ginagawa ay hindi digmaan kundi isang walang kabuluhang pagpatay. Napagtanto ng lahat na nakikipaglaban sila sa mga hindi nakikipaglaban. Ang kalahati ng planeta ay naging scorched earth, nagkalat sa mga katawan ng mga sibilyan ng Bronze Tribe. Ang sinumang may konsensya ay makakaramdam ng pagkakasala. Tanging ang prinsipe lamang ang masayang bumulalas na sila ay nanalo. Gayunpaman, ang trahedya na ito ay hindi lamang ginawa ng Black Iron Tribe. Ang Silver Tribe ay yumako rin sa kalahati ng responsibilidad sa pag-abandona sa Draco. Iniisip ni Chrome na pagkatapos gumanti laban sa Bronze Tribe, ang susunod na target ng Black Iron Tribe ay ang home star ng Silver Tribe, ang Atomos. Gayunpaman, ito ay maliit na kinahinatnan sa Silver Tribe. Hindi nila binigyang halaga ang konsepto ng isang origin home star. Para sa kaunlaran ng kanilang mga species, mas mahalaga na lumikha ng mga bagong kuta, kasunod ng pagsilang ng mga planeta at pagpapalawig ng star paths. Ang sinaunang home star ay isang karaniwang tirahan lamang. Nasakop ng Black Iron Tribe ang home star ng Bronze Tribe at itinakda ang kanilang susunod na target bilang home star ng Silver Tribe, ang Atomos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inangkin ng prinsipe ang lahat ng kredito. Pinayagan siya ng konseho na magpatuloy bilang commander at inutusan ng barkong pandigma ng prinsesa na alisin ang Age mula sa Star Path at sumalakay mula sa likuran ng kalaban. Tinanggap ng prinsesa ang misyon na ito, dahil maaari itong mabawasan ang mga casualty sa magkabilang panig. Ang kanyang koponan ay pumasok sa domain ng kaaway, ngunit ang proseso ay naging kainahinalang maayos, na naginala sa kanila ng isang bitag. Gayunpaman, pagkatapos ng masusing paghahanap, walang nakitang mga kaaway. Sa katunayan, ang kapitan ay maselan, naramdaman niyang nasa gitna sila ng isang malaking krisis at agad na sumenyas para sa armada na muling magsama. Hindi nila naiintindihan ang sibilisasyon ng Silver Tribe. Kung ang konsepto ng isang buhay na domain ay hindi umiiral para sa kalaban, na may mga miyembro na nakakalat sa buong universo na nakikipag-usap sa pamamagitan ng napakahusay na telepathy, ang kanilang kasalukuyang pag-atake ay maaaring humantong sa pagiging napapalibutan ng kaaway. Kaya, lahat ng mga barkong pandigma ay agad na umalis sa planeta. Sa sandaling iyon, ang mga barko ng Silver Tribe ay nag-teleport at naglunsad ng isang mabangis na pag-atake bago makapag-react ang mga tao. Samantala, hinanap ng prinsesa si Faith at nagplanong makipag-usap sa kanya. Naapektuhan ng nakaraang pag-atake ng psychic, nagkaroon siya ng psikolohikal na anino patungo sa prinsesa. Gayunpaman, ang magkakasamang kamalayan ng Silver Tribe ay nagpabatid sa lahat ng kanyang pagdating. Agad na tinignan ni Rom si Yuti, senyales na oras na niya para magpakita. Nakita ni Age na nag-teleport ang kaaway at umabante bilang isang bayani, na itinulak pabalik ang mga tanikala ng Silver Tribe. Ngunit nag-transform si Yuti sa isang magiting na anyo. Bagamat mukhang payat, ang puwang sa paligid niya ay umikot, na naging dahilan upang maging ang pinakamalakas na kanya ng mga barkong pandigma ng tao ay hindi epektibo laban sa kanya. Ang pinakawalan na buhawi ni Yuti ay agad na winipe out ang armada ng isang squadron, na nagpapakita ng pinakamalupit na kapangyarihan ng Hero Tribe, ang Void, na lumalamon sa lahat. Kung hindi mabilis na lumikas mula sa range ng pag-atake, ang Black Iron Tribe ay malilipol sa loob ng 10 minuto. Ang prinsipe ay nahulog sa kawalan ng pag-asa, at ang prinsesa, na nararamdaman ang sakit ng mga mandirigma, ay nakiusap kay Age na iligtas ang pinakamaraming buhay hanggat maaari. Nagpasya din si Meritak na sumali sa labanan, na mas mabilis kaysa kay Age, at sumugod kasama niya sa pangunahing larangan ng digmaan. Si Yuti ay nakatayo sa gitna ng firepower, naglabas ng dalawang black hole na lumamon sa nakapaligid na mga barkong pandigma. Sa sumunod na gulat, nagbanggaan ang mga barko ng tao, na 32% ang nawasak at 25% ang na-disable, na iniwan ng Black Iron Tribe na wala pang kalahati ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Yuti ang kanyang pag-atake, halos sirain ang barkong pandigma ng prinsipe hanggang sa dumating si Age upang harangan at iwaksi ang buhawi. Namangha si Carr, maaari bang labanan ang kapangyarihan ng Void? Dumating din si Meritak sa pinangyarihan, at natarante si Lecter, dahil ito ang unang pagkakataon na kusang sumali si Meritak sa isang labanan. Gayunpaman, upang matiyak ang patas na laban sa pagitan nina Age at Yuti, humakbang si Carr para hilahin si Meritak pabalik.
Ngunit ang lakas ng labanan ng Hero Tribe ay napakalakas na ang kanilang pagbabago-bago ay nakaapekto pa rin sa isa't isa, na humahantong sa isang larangan ng digmaan na may katumbas na 4 na miyembro ng Hero Tribe sa labanan. Sa sandaling ito, nabulag si Yuti ng galit, ngunit nag-aalala pa rin siya na baka mamatay si Car sa labanan. Ito ay dahil si Car ay nakatali sa isang kontrata na nangangailangan sa kanya na ipagsapalaran ang kanyang buhay sa pakikipaglaban sa mga kaaway mula sa Silver Tribe, isang kontrata na mahalagang hinulaan ang kanyang kamatayan. Sa makatuwid, ibinalik siya ni Yuti sa anyo ng tao at hinarap ang Black Iron Tribe ng mag-isa, isa laban sa dalawa. Tila si Yuti ang mas malakas, habang pinatumba niya si Age sa isang galaw at tatapusin na sana siya, nang nasa oras ay hinila siya ni Meritak patungo sa ligtas na lugar. Gayunpaman, ang barkong pandigma ng prinsipe ay lubhang nagdusa. Ang pag-atake ni Yuti ay agad na nilamon sila, ganap na nabura ang punong barko ng commander, walang alinlangang nakakaapekto sa lahat ng larangan ng labanan at malamang na humantong sa kanilang kabuuang pagbagsak. Ang planong pag-atake sa Atomo Star ay lubos na nabigo, at ngayon ang pangunahing layunin ay mabuhay. Sa oras na ito, nakita ng prinsesa ang posisyon ni Chrome. Siya lang ang miyembro ng Silver Tribe na walang puot. Marahil sa pamamagitan niya, malalaman nila kung bakit nagtatanim ng puot sa kanila ang Silver Tribe. Sa larangan ng digmaan, nagsimulang magpalabas si Age ng mga sinag na may kakayahang sirain ng mga planeta, ngunit hindi nila maaaring saktan si Yuti, at ang mga pag-atake ni Meritak ay naiwasan din. Sinuri ni Lecter ang sitwasyon, na pagtanto na ang kanilang mga kontrata, na itinakda ng Gold Tribe, ay magkasalungat sa isa't isa. Hindi malinaw kung sino ang mabubuhay. Habang tumitindi ang labanan, lumakas si Age, nalampasan ang mga posibilidad. Biglang may napansin si Car, nagsimulang magbuga ng pulang glow ang katawan ni Yuti. Kasabay nito, nakita ng prinsesa ang lokasyon ni Chrome at nagpas siyang pumuntang mag-isa para salubungin siya. Ito ang magiging kauna-unahang pag-uusap sa pagitan ng Black Iron Tribe at ng Silver Tribe. Ginamit nila ang kakayahang teleportasyon ni Iolaus upang agad na maabot ang planetang tahanan ng Silver Tribe. Sa pagdating, ang dalawa ay diretso sa punto, bawat isa ay nagpapaliwanag ng kanilang sariling pamumuhay. Ang Silver Tribe ay hindi kailanman nanirahan sa isang planeta, samantalang ang Black Iron Tribe ay palaging pinapanatili ang kanilang makasaysayang sibilisasyon. Inakala ni Rome na ang desisyon ni Chrome ay isang pagkakamali, sa paniniwalang ang pagkakaroon ng Black Iron Tribe ay nakagambala sa universal na kaayusan. Gayunpaman, ang karamihan sa Silver Tribe ay interesado na ipagpatuloy ang pag-uusap. Ipinunto ni Chrome na ang mga kontrata na ibinigay sa Nodos ng Gold Tribe ay puno ng mga contradiction, ngunit ang Gold Tribe ay hindi maaaring magkamali. Sa makatuwid, ang mga contradiction ay maaaring kumakatawan lamang sa kasalukuyang sitwasyon. Siya ay nag-isip kung ang Gold Tribe ay nilayon para sa Black Iron Tribe at sa Silver Tribe na lutasin ang mga contradiction na ito sa pamamagitan ng reconciliation. Pinagtibay ng prinsesa ang kanilang tunay na pagnanais para sa kapayapaan, na hindi kumuha ng anuman mula sa Silver Tribe. Ang tunay na dahilan kung bakit gusto ng Silver Tribe na sirain ang Black Iron Tribe ay dahil hindi lang sila pinabayaan ng Gold Tribe kundi pinagkalooban din sila ng kapangyarihan sa Black Iron Tribe. Para sa mga nagnanais na magmana ng kapangyarihan ng Gold Tribe, ito ay parang isang pagkakanulo. Gayunpaman, ang pagkawasak ng Black Iron Tribe ay hindi puro emosyonal. Sinikap pa nga ng Black Iron Tribe na sirain ang mga planetang natagpuan nila, na walang alinlangan na isang kakilakilabot na gawa. Ibinahagi ng prinsesa ang isang pakiramdam na minsan ay naramdaman niya sa pag-uugnay ng mga bituin na hindi pa sumusunod sa Star Path, na kumakatawan sa isang pinakamataas na katotohanan. Ang Star Path ay umiral bago ang pagsilang ng mga planeta at nawala bago ang kanilang kamatayan. Ang prinsesa ay likas na naunawaan ang konseptong ito. Makakahanap siya ng paraan sa universo, independent sa Star Path, isang kakayahan na natatangi sa Gold Tribe. Ang mga kumpol ng bituin ay hindi isinilang lamang mula sa iba't ibang puwersa sa universo. Ang paggalaw ng buhay sa mga bituin ay nagsilang din sa Star Path. Ang pagpuno sa universo ng Star Path ang layunin ng Gold Tribe. Pinahintulutan nila ang walang katapusang mga laban dahil pinasigla nila ang buhay upang lumipat, na siyang pinakamabisang paraan upang makabuo ng Star Path. Kung nakita ng Gold Tribe na ang digmaan sa pagitan ng Silver Tribe at Black Iron Tribe ay magdudulot ng kapahamakan sa universo, tiyak na nag-iwan sila ng paraan para pigilan sila. Ang pag-uusap sa pagitan ng dalawa ay nakakuha ng makabuluhang suporta mula sa marami sa Silver Tribe, na nagpapahina sa pangkalahatang pag-atake sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang larangan ng digmaan ng Heroic Tribe ay naging impyerno. Bagamat lumakas si Age sa pagsulong ng labanan, lalong naging ligaw ang diwa ni Yuti. Nag-aalala si Car na baka mawalan siya ng kontrol, at pagkatapos ay walang makakapigil sa kanya. Ang Nodos ng Silver Tribe ay palaging kinokontrol ni Rom, isang pro-war figure na malamang na hindi mapigilan si Yuti. Naniniwala si Chrome na ang kanyang pagwawala ay hindi maiiwasan at tanging ang kapangyarihan ng Gold Tribe ang makakapigil sa lahat.
Gayunpaman, pagkatapos umalis ang Gold Tribe, nawala ang kanilang mga planeta sa Star Path. Malayong alaala lamang ang hawak ni Chrome. Kaya, lahat ng mga alaala niya ay maibibigay lamang niya sa prinsesa. Mula sa mga alaala ni Chrome, naramdaman ng prinsesa ang mga bagay na hindi maintindihan ng Silver Tribe. Parami ng parami sa Silver Tribe ang sumuporta sa posibilidad ng coexistence, ngunit marami rin ang sumalungat sa dialogue na ito. Sa makatuwid, sa kanyang paglalakbay sa planetang tahanan ng Gold Tribe, ang Eleuthio, maaaring makatagpo ang prinsesa ng mga pagtatangka sa kanyang buhay ng oposisyon. Bukod dito, kung natagpuan nila ang planeta ngunit hindi ang kapangyarihan ng Gold Tribe, ang karamihan ng Silver Tribe ay malamang nasasandal sa pagkawasak ng Black Iron Tribe. Dinala ng prinsesa ang kapalaran ng kanyang lahi at agad na kumilos, nagsimulang maramdaman ang lokasyon ng Eleuthio. Gayunpaman, nahihirapan na si Age sa labanan, dahil naubos na ni Meritak ang kanyang kapangyarihan, iniwan si Age na harapin ang nakakatakot na si Yuti na mag-isa. Kung hindi nila mabilis na napagdesisyonan ang kahihinatnan, ang isa sa kanila ay hindi maiiwasang mawala ng kontrol. Nagpasya si Car na tulungan si Yuti at gumamit ng poison gas para tambangan si Age. Karaniwan, pipigilan ni Yuti si Car, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya, tila hindi alam ang presensya ni Car. Ang trio ay bumagsak sa planeta sa ibaba. Biglang nawala ng kontrol si Age at kinagat ang braso ni Yuti, saka mabilis na nanembalik ang kanyang katinoan. Ngunit isang matalim na sigaw ang ibinangga ni Yuti, tanda na malapit na siyang mawala ng kontrol. Nang makita ito, agad na naglakbay si Lecter sa oras, bumalik sa sandali bago sila bumagsak sa planeta. Pumagitna siya ng kagatin na ni Age si Yuti, pinag-isa ang tatlo para salakayin si Age. Nang si Age ay sinipsip sa isang black hole, napunit ito ng isang pares ng mga kamay. Pumasok si Age sa pangalawang, mas matinding yugto ng galit. Sinubukan muli ni Lecter na kontrolin ang oras, ngunit sa pagkakataong ito ay hinarang ni Meritak ang pananambang kay Age. Bago bumagsak, iniwan ni Meritak ang kapangyarihan ng liwanag. Inilapat ni Age ang kapangyarihang ito sa kanyang kamao at pinatamaan si Yuti. Lumawak ang mga buto ni Yuti, na nagpakawala ng isang sukdulang lumalamon na buhawi. Gayunpaman, hindi nito mapigilan si Age, na ngayon ay may kapangyarihan ng liwanag. Binasag niya ang dilim at inatake si Yuti. Si Car ay pumagitna sa kanila at kinuha ang nakamamatay na atake para kay Yuti, na namamatay sa proseso. Sa pagkamatay ng kanyang mahal sa buhay, si Yuti, sa matinding paghihirap, ay nabaliw at naghangad na sirain ang mundo. Naghanda si Lecter na maglakbay muli sa oras, ngunit ang kapangyarihan ng kawalan ay agad na nasira ang daan-daang mga timeline. Isang black hole na nakasentro kay Yuti ang nagsimulang kumalat sa buong universo. Biglang nawala ng koneksyon ang prinsesa kay Age, ngunit naniniwala pa rin siyang susunod ito, kaya pinili niyang ipagpatuloy ang paghahanap sa ruta. Ang black hole ay tumigil sa paglaki ng ito ay umabot sa isang tiyak na sukat. Naniniwala ang Silver Tribe na natalo ni Yuti si Age, na iniwan siya bilang nag-iisang survivor ng Heroic Tribe. Masakit para kay Yuti ang pagkawala ng lahat, at gusto niyang ipagkatiwala ang kanyang emosyon kay Chrome. Gayunpaman, tinanggihan ni Rome ang kanyang kahilingan, dahil hindi niya pinapayagan si Chrome na kontrolin si Yuti. Sa loob ng black hole, hindi pa namatay sina Lecter at Meritak. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang mapunit ang isang espesyal na espasyo, ngunit hindi nila inaasahan na tumalon si Age mula sa itaas. Kung tutuusin, ang kanyang katangian ay pag-iral, kaya hindi siya madaling mapatay. Pagkatapos, naghanda si Age para hanapin ang prinsesa. Naniniwala si Lecter na imposible para sa kanila na umalis, dahil ito ay magpapaikli lamang ng kanilang buhay. Ngunit nangatuwiran si Age na silang apat na magkasama ay maaaring magawa ito. Biglang lumitaw ang isang lilang liwanag sa itaas ng dilim. Ang bato ng Heroic Tribe ni Car ay naibalik, at siya ay agad na nag-solidified sa anyo ng tao. Ito ang tunay na kapangyarihan ng katangian ng buhay. Ang pinakawala ni Car kanina ay hindi poison gas, kundi isang regenerative force na nagpapanumbalak ng lahat. Minsan ngang namatay si Car, ngunit siya ay nabuhay na maguli. Noong una, sinira ng Heroic Tribe ang universo dahil kulang sila ng mga kaluluwa. Gayunpaman, kapag pinagsama sa mga tao, ang kanilang pangunahing instinct ay para lamang mabuhay. Sinabi na ng Gold Tribe kay Age ang lahat ng kanilang pananaw. Sa kabilang banda, lumapit sa prinsesa ang Faith ng oposisyon. Nang malapit nang maganap ang isang paghaharap, na magitan ang magkakasamang faction ng Silver Tribe sa pagitan ng dalawang partido. Gayunpaman, si Faith, bilang matalino, ay nagsabi na kung ang prinsesa ang ipinrope siya ng Gold Tribe, hindi siya posibleng mamatay dito, kahit na wala ang kanilang tulong. Dahil dito, nagpasya ang Coexistence faction na huwag makialam sa kanilang digmaan. Pagkatapos ay naglunsad ng pag-atake si Faith. Ang mga human mecha warriors ay binaril ng lahi ng insekto. Si Ilas lamang ang may kakayahang malayang gumalaw sa larangan ng digmaan, ngunit maaaring lampasan siya ng mga insekto at direktang atakihin ang sasakyang pangkalawakan ng prinsesa.
Napapanahong naglabas ng gravitational field ang kambal na babae, na nagligtas sa komandante ng barko, ngunit maraming sundalo ang nasakripisyo. Sa sandaling iyon, nakita ng prinsesa ang posisyon ng Eleuthio Star at aalis na sana nang mag-teleport si Faith sa itaas ng spaceship. Biglang sumugod si Age at sinuntok ang pinakawalan na light beam, at pagkatapos ay naglabas ng malakas na sigaw. Ang tatlong dakilang heroic tribes, na orihinal na kabilang sa Silver Tribe, ngayon ay nakatayo kasama ng Iron Tribe. Direktang pumasok si Age at iba pa sa spaceship ni Faith. Nang malaman na hindi siya makakakuha ng kapangyarihan, binalak ni Rom na sirain ang Eleuthio Star. Gayunpaman, ang proteksyon ng planetang iyon ay itinakda sa kontrata, kaya ang kanilang mga aksyon ay hindi itinuturing na pagkakanulo. Sa ilalim ng banta ng 4 na nodos, walang pagpipilian si Faith kundi itigil ang kanyang mga aksyon. Matapos malampasan ang maraming mga hadlang, sa wakas ay narating ng prinsesa ang planeta ng tahanan ng Gold Tribe. Ang ibabaw ng planeta ay natatakpan ng mga proteksyon na kalasag, isang teknolohiya na orihinal na mula sa Gold Tribe. Ang mga kalasag ay automatikong lumikha ng isang landas, tinatanggap ang prinsesa at ang kanyang entourage. Sa katunayan, ito ay isang lahi na umabot sa tugatog ng teknolohiya. Namangha ang lahat sa napakagandang tanawin. Sa paglipad, mabilis na nagbago ang temperatura at material na komposisyon ng planeta upang maging angkop sa buhay ng tao. Inutusan ng prinsesa ang kanyang bantay na manatili sa paligid ng sasakyang pangkalawakan habang siya ay nag-iisa upang mag-explore. Gusto niyang matuklasan kung bakit iniwan ng Gold Tribe ang planetang ito. Gayunpaman, bago niya maramdaman ang kalooban ng Gold Tribe, lumitaw ang projection ni Rom sa kanyang harapan. Si Rom, na nagtataglay ng makasariling motibo, ay naglalayong sirain ang kapangyarihang hindi niya matamo. Sa makatuwid, ipinadala niya si Yuti sa planetang ito. Na-overwhelmed sa sobrang sakit, gusto niyang sirain ang lahat at napunta sa isang baliw na estado. Nagpakawala siya ng buhawi patungo sa pangunahing sasakyang pangkalawakan sa kalawakan, ngunit ang kanyang pag-atake ay madaling naharang ng kalasag ng Gold Tribe. Gayunpaman, ang barkong pandigma ay napinsala ng husto. Inutusan ng kapitan ang barko na palakihin ang katawan nito nang marating nito ang atmosfera, na nagpapakalat ng epekto mula sa pagbaba. Ang natitira ay ipinaubaya sa tadhana. Masyadong makapangyarihan si Yuti. Ang prinsesa, na naramdaman ang kapangyarihang ito, ay nagsimulang mag-alinlangan. Ito kaya ang tunay na intensyon ng Gold Tribe. Ang kinabukasan ba ng Iron Tribe ay mapapahamak sa isang desperadong pagkamatay. Ang barkong pandigma ay ganap na nasira. Ang masaklap pa, dumating ang totoong pagkatao ni Rom. Ginamit niya ang pinaka-advanced na teknolohiya ng Silver Tribe at walang kahirap-hirap na sinalungat ang lahat ng pag-atake ng mga taong mandirigma. Ang tanging target niya ay ang prinsesa, ang tanging maaaring magmana ng kapangyarihan ng Gold Tribe. Si Yuti, sa kanyang siklab ng galit, ay nagpaputok ng enerhiya na lumamon sa planeta, na tumusok kaagad sa mga depensa ng Gold Tribe. Sumugod si Age sa kalawakan upang ikalat ang atake ni Yuti. Si Faith, na nawala ang kanyang psychic link kay Yuti, ay napagtanto na ang lahat ay pekana ni Rom. Ang lahat ng buhay sa universo ay mga kasangkapan niya lamang, kung hindi niya ito makukuha, sisirain niya ang lahat. Sa pagharap sa ganap na out of control na si Yuti, walang kapangyarihang lumaban si Age. Ang kanyang mga atake ay agad na nilamon ni Yuti. Nagpa siya ang 3 pang nodos na tulungan si Age. Sumakay si Meritak sa larangan ng digmaan, naglabas ng enerhiya si Car para pagalingin ang mga sugat ni Age, at inalalayan ni Lecter mula sa likod ni Meritak. Sa kabila ng pagiging 4 laban sa 1, si Yuti ay hindi napunta sa disadvantage. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang katawan ni Yuti ay nagsimulang maghiwa-hiwalay, ang kanyang ibabang bahagi ay ganap na naging isang black hole. Ang kapangyarihan ng kawalan ay nag-spray palabas. Nawala agad si Car. Nag-teleport si Lecter sa isang iglap. Nagtiis si Age na umaasa sa kanyang pisikal na katatagan. Nag-transform si Meritak sa isang sinag ng liwanag, na humaharang sa pagtagas ng void, ngunit nahulog din siya sa gulo ng pag-iisip. Misteryoso, ang kalasag ng planeta ay nagsalubong sa paligid ni Meritak at nabuo ang isang salamin sa harap niya. Ang lahat ng buhay sa lupa ay protektado din ng kalasag. Naabsorb ang enerhiya ni Yuti sa salamin. Ang kristal sa gitna ng planeta ay biglang lumubog, at ang lahat ng kapangyarihan ng mga heroic tribes ay na-project. Ginamit ni Lecter ang kapangyarihan ng espasyo-oras upang payagan ang kanyang maramihang sarili mula sa iba't ibang panahon na makapag-isip. Tila natauhan na siya, noon lang pilit na tinangka ni Yuti na makalusot sa depensa. Nagmamadaling umakyat sina Age at Car at niyakap ang kanyang katawan. Ang galit na enerhiya ay patuloy na lumalaki at tumagas, na agad na sinisira ang lahat ng bagay sa planeta. Gustong protektahan ni Age ang sasakyang pangkalawakan ng prinsesa ngunit walang kapangyarihan. Sa galit, nagsimula siyang mahulog sa gulo ng pag-iisip. Gayunpaman, si Lecter ay nagpos ng oras at kinuha siya, bumalik sa bago bumagsak ang planeta.
Sa pagkakataong ito, nakakita si Age ng isang globo ng liwanag at idiniin ito sa kanyang dibdib. Inakala ni Lecter na si Age ay hindi naapektuhan ng panahon dahil siya ay isang sisidlan para sa kapangyarihan ng Gold Tribe. Pagkatapos, si Lecter ay naglakbay sa oras ng 1,000,000 beses, inilapat ang kapangyarihan ng oras kay Age. Ang disk na iniwan ng Gold Tribe ay biglang nabasag, at ang katawan ni Age ay naging ginto. Sa sandaling ito, kumawala ang baliw na si Yuti sa pagpigil ni Carr at sumugod sa salamin na inalalayan ni Meritak. Ang kanyang kapangyarihan ng kawalan ay nilamon ang salamin. Isang masayang ngiti ang ipinakita ni Rom, sa pag-aakalang mawawasak na ang lahat. Gayunpaman, ang gintong Age ay sumingit sa kalangitan, pilit na tumagos sa lahat ng kadiliman. Muling bumalik ang liwanag sa mundo. Ang projection ng Gold Tribe ay lumitaw sa kalangitan. Ito ang totoong sagot. Si Yuti ang gate sa kapangyarihan ng Gold Tribe, at si Age ang susi para mabuksan ang gate na ito. Sa likod ng gate ay isa pang universo kung saan napunta ang Gold Tribe. Sa ilalim ng proteksyon ni Carr, hindi nawala si Yuti sa mundong ito. Ngunit naiwan lamang ni Age ang malaking globo sa kanyang dibdib. Nang hawakan ito ng prinsesa, agad itong nag-transform sa mga bituin at naglaho sa harap ng kanyang mga mata. Ang Silver Tribe at ang Iron Tribe, pagkatapos ng digmaan sa loob ng libu-libong taon, ay umabot sa pagkakasundo ng mahanap ang Gold Tribe. Nagkaroon ng happy ending ang lahat. Gayunpaman, ang prinsesa ay hindi makaramdam ng kasiyahan, dahil nakikita lamang niya si Age na naglalaho sa harap ng kanyang mga mata, na nag-iiwan ng isang tarangkahan patungo sa ibang universo. Pagkatapos, ang mga tao ay naglagay ng mga bulaklak at lemon upang gunitain si Age, sa paniniwalang hindi siya namatay ngunit napunta sa ibang universo. Gayunpaman, ipinagkanulo sila ng kanilang mga aksyon, dahil kahit si Lecter ay hindi na naramdaman ang pag-iral ni Age. Sa kabila nito, pinili nilang sundan ang Silver Tribe sa gate para tuklasin ang mas malawak na universo. Ang Iron Tribe, na may pangakong hindi pa rin natutupad kay Age, ay pinili na pansamantalang manatili sa sansinukob na ito, naghihintay na maibalik ang planetang kapanganakan ni Age bago magpasya sa kanilang susunod na direksyon. Dumating si Chrome sa planetang Eleuthio at nakipag-alyansa sa prinsesa, na ibinigay sa kanya ang lahat ng teknolohiya ng Silver Tribe, isang kapangyarihang minana mula sa Gold Tribe. Sa sandaling ito, ang prinsesa ay nakakuha din ng isang energy shield at ang kakayahang makipag-usap sa isip sa Bronze Tribe. Matapos ayusin ang lahat, dumaan muna ang Silver Tribe sa Gate of Gold. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang gininto ang enerhiya mula sa gate ay bumalik sa planeta, at ang lahat ng mga crystallized na anyo ay bumalik sa kanilang orihinal na estado. Iminungkahi nito na kahit nabuhay pa si Age, hindi na siya makakabalik. Pagkatapos, tila narinig ng prinsesa ang boses ni Age na nagsasabi sa kanya na magpatuloy sa direksyon na kanyang pinaniniwalaan. Napagtanto na mayroon siyang mas mahahalagang gawain na dapat gawin, pumunta siya sa isang planeta na ngayon ay kalahating nawasak, kung saan nakakagulat siyang nakakita ng ilang maliliit na octopus, lahat ng mga anak ng pagkain ni Age. Sa isang kisap mata, lumipas ang 4 na taon. Ang Iron Tribe ay naging mga master ng sansinukob na ito, na mamagitan sa mga salungatan sa mga naglalaban ng lahi, habang ang pagpapanumbalak ng planeta ay malapit ng matapos. Ginugol ng prinsesa ang halos 4 na taon dito. Ang mga octopus ay dumami sa napakalaking bilang at nagtayo ng kanilang sariling sibilisasyon. Gayunpaman, simula ngayon, ang prinsesa ay kailangang umalis sa planetang ito. Nagpaalam siya sa lugar na ito, ang tanging makapagpapaginhawa sa kanya. Naglakad ang prinsesa sa dalampasigan kung saan minsang nilakad ni Age, hindi siya nag-iisa kahit mag-isa. Sa tuwing pumupunta siya rito, nararamdaman niya ang presensya ni Age sa tabi niya. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili na umalis, dumating ang oras. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga octopus sa malapit ay tumigil at napanganga. Biglang nakita ng spaceship ang isang napakalaking anomalya sa orbit ng planeta. Ang mga kristal ng Gold Tribe ay lumitaw sa kalangitan sa itaas ng planeta, na bumubuo ng isang gate sa isa pang universo. Muli, narinig ng prinsesa ang pamilyar na boses na iyon.